Bini, tumatanggap ng mga estudyante ang Yayu sect. Kami ay katabi lang ng Tianyin sect. Sumali ka ngayon. At magiging pinakapaboritong junior sister ka. Ang galing, maliit na kapatid, magaling ang mata mo, iba ang Yayu sect. Tianyin sect. Na pumipili lang ng mga may talento. Pantay-pantay ang pagtingin namin sa lahat ng mga alagad. Walang pinipiling ugat o antas ng kapangyarihan. Ipinapahayag ko mula ngayon, ikaw ay magiging aming bunsong kapatid na babae. Hindi naman sumang-ayon sa Xiaoyao ah. Anong Yakai sect? Ni hindi ka un narinig yan, tama. Ang laki ng kakulangan nyo sa kaalaman ay. Paidawan Yo AKO. Huwag kang matakot, bonsong kapatid. Kahit ordinaryong tao ka ngayon. Nakikita kong pambihira ang iyong butot laman. 1,000 isang bihirang talino ka. Maniwala ka sa kuya mo. Kapag sumali ka sa Yakai sect, sisiguraduhin kong sa loob ng 1 taon, makakapagsimula ka na mag-cultivate. 3 taon, abot ka na sa golden core. 10 taon, hindi, 5 taon lang, makakapag-tribulation ka na at maging immortal. Ang galing naman. Pwede bang linisin ng Yakai sect ang meridians ni Xiaoyao? Pwede. Pwede bang baguhin ng Yakai sect ang spiritual root ni Xiaoyao? Bunsong kapatid, ang iyong ika-6 na kuya ay dalubhasa sa pill refining. Making meridians, cleansing nano spiritual root reconstruction. Kayang-kaya niyang ayusin para sa'yo. Totoo BA? Sige, sasali AKO sa Yakai sect. May bunsong kapatid na ako. Isang malaking sinungaling at isang maliit na tanga. Anong magagawa ng isang bata? Tama. Narating na namin ang Tianyin sect. Xiaoya, mulang gayon. Ikaw na ang bunso ng aming master. Pero ngayon, ang spiritual root ng iyong eldest senior brother ay nahawahan ng demonic energy. Master, pwede bang kunin ang iyong supreme heavenly spiritual root? Para iligtas siya? Basta maligtas lang ang eldest senior brother. Kahit hindi na ako makapag-cultivate habang buhay. Okay lang. Ang bait-bait Montag talaga, Xiaoya. Huwag kang makinig sa kanila, bunsong kapatid. Paano ka lulukohin? Nang kuya mo sa ganyang kagandang bunsong kapatid, 16 na taon na hindi nagre-recruit ang Yakai sect. Sa hirap-hirap namin makahanap ng isa. Huwag naman sanang makatakas. Kuya. Yui na Teo sa Yakai sect. Tara, magmamano tayo sa master. Xiaoya, mula ngayon, ikaw na ang bunsong kapatid namin sa Yakai sect. Nagmamano po ako sa master. Ako. Nakabre-aktro na. May malaking kapalaran palang mapasa kamay ko. Langgit, ang bait mo sa akin. Mabuting estudyante, ito ang regalo ko sa iyo bilang pasalubong. Salamat pa, master. Matandang lalaki, kailan ka naging ganito kabait? Kung hindi ako magbibigay ng regalo, anong klaseng pasalubong ito? Ang kuripot ko bilang ika-4 na kuya. Kuya, ang galing ni master, talagang nakatira siya sa puno. Oo nga.
Ito ang pasalubong sa iyo ng ika-4 na kuya. Ang sakit, ito na ang lahat ng aking kayamanan. Salamat, kuya. Ito pa ang unang beses na nakatanggap ng regalo si Xiaoyao noong nasa Tianyin Sec pa siya. Ang gamit ni Xiaoyao ay mga bagay na ayaw na ni Ruan. Hindi pinapayagan ni Master na bigyan sa Xiaoyao. Maliit na kapatid. Sa hinaharap, kapag nandito ka na sa Ayusek, huwag kang mag-alala. Mayroon kang 7 kuya, gagawin namin ang lahat para alagaan ka. Oo. Tara, ipapakita ko sa iyo ang kwartong inihanda para sa iyo. Oo. Kuya, Ano ba itong nakaharang sa akin? Naku, ang daming spirit stones, yaman na tayo. kuya, okay ka lang BA. Okay Ling. Okay Ling. Kuya, dito na BA. Ang kwarto ni Xiaoyao sa hinaharap. Matagal na naming gustong magkaroon ng maliit na kapatid. Matagal na naming inihanda ito. Maami ring damit dito. At meron pa. Mga regalo mula sa mga kuya. Halika. Ito ay special ring. Inihanda ito ng iyong pangatlong kuya para sa iyo. Sa hinaharap, anumang bagay ni Xiaoyao ay maaaring ilagay dito. Salamat, ika-4 na kuya. Sige, kukuha ako ng tubig para maligo ka. Ang dumi mo. May sarili na ring kwarto at damit sa Xiaoyao. Ang bait ng mga kuya kay Xiaoyao. Dapat maging mabuti si Xiaoyao sa hinaharap para mabayaran ang kabutihan ng mga kuya at ni Master. Maliit na kapatid, sa likod mo lang ako mamaya. Ano ba? Nakakatakot ba ang ika-6 na kuya? Tara na. Hindi ba sinabi ko na, kapag nagluluto ako ng pil, huwag mo akong istorbohin. Kasalanan mo ito, ang aking napakagandang pil ng espiritu. Nabigo na naman, hindi mo maibuga ang tay mo, kasalanan pa ng kubeta. Wala akong kinalaman kung bakit ka nabibigo sa paggawa ng pil. Ikaf. Siya ang ika-6 na senior brother ni Xiaoyao. Tama na, ipakilala kita. Ito ang bagong junior sister. Nagbigay na kami ni Master ng regalo bilang pagpati. Ikaf, bahala ka na. Ayaw ko ng anumang junior sister. Abala ako sa paggawa ng pil. Walang oras. Ayaw ko ng junior sister. Hindi ikaf. 6 na senior brother. Tingnan mo naman, ang liit-liit na bata. Ano pa ang magagawa niya kundi umiyak? Pinapasok mo pa siya sa sek. Hindi. 6 na senior brother, maraming kayang gawin sa Xiaoyao. Maglalaba, magwawalis, magtatanim ng spiritual herbs, mag-alaga ng spiritual beasts. Lahat ito ay dati ng ginagawa ni Xiaoyao sa Tian insect. Maaari ring linisin ni Xiaoyao ang furnace mo, 6 na senior brother. Hindi ka nakakamali? Kinilala na siya ni Master bilang junior sister. Kasalanan mo pa rin. Hindi. Alam mong nagagalit ako kapag nabibigo sa paggawa ng pil. Dinala mo pa siya rito, para bang inaapi ko ang bata. 6 na senior brother, nalinis na ang furnace. Kahit nabigo ka sa paggawa ng pil, huwag kang malungkot. Sa mga susunod na araw, araw-araw kong lilinisin ang furnace mo, 6 na senior brother. Ano ito? Ano ang nangyari? Bakit naging ginto ang kulay ng furnace ko? Masyadong maitim ang furnace mo, 6 na senior brother. Nalinisan ni Xiaoyao ang dumi sa labas. Kaya naging ginto ang kulay. Imposible. Alam ko ang kulay ng furnace na binili ko. Hindi ka alam? Kahit hindi ko alam kung bakit nagbago ang furnace. May pakiramdam ako na kapag ito ang ginamit, tiyak na makakagawa ako ng napakagandang pil.
Huwag kang malungkot, Xiao Yao. Kakaiba lang talaga ang 6 na senior brother mo. Edi alagaan ni Xiao Yao ang mga spiritual herbs mo, 6 na senior brother. Huvak, mahina na ang spiritual energy sa mundo ngayon. Ang mga mahalagang halaman ng senior brother mo ay bihira at mahirap patubuin. Kung mamatay ang mga iyon dahil sa iyo, tiyak na magagalit na naman siya. Hindi. Nung nasa Tian-Yin sect, laging inaalagaan ni Xiao Yao ang mga spiritual herbs at beasts ng mga senior brother. Wala pang namatay sa aking pangangalaga. Ano man ang trabahong ibigay kay Xiao Yao, lagi niyang nagagawa ng maayos. Mga hayop ang mga tao sa Tianyin sect. Pinagtatrabaho nila ang isang bata ng ganito karami. Dragon's Bloodgrass. 7-star Lotus, lumago kayo ng maayos. Salamat, Xiaoya. Ano ni Genangeri? 100 taon nang tuyot ang spiritual energy ng Crow Feather sect. Bakit biglang napuno ng spiritual energy? Master, bake ka raw? Hindi lang sa herb garden, pati sa buong Tianyin sect. Naging napakalabo ng spiritual energy, biglang bumaba. Ito ay parusa ng langit. Master, baka naman si It. Kumuha ng mga kayamanan ng ibang sect at nadamay ang Tianyin sect. Tiyak na si Chiao ang salarin. Nasaan si Chia? Papuntahin mo siya agad sa akin. Xiao Yao, ikaw ang nagligtas sa mga halamang ito. Naman, gustong-gusto ako ng mga halaman. Xiaoya, ang galing Montag. Ang swerte mo, senior brother, nang dumating ka sa Crow Feather sect. Nakrevive ang spiritual energy. Hala, mabibigo na naman ang 6th brother sa paggawa ng pill. Takbo na. Sinong nagsabing nabigo ako? Ultimate Gathering Spirit Pill. Kahit ang pill refining ancestor ay hindi nakagawa nito. Ang Ultimate Gathering Spirit Pill. Talagang nagawa mo. Wow, ang galing MO6 brother. Hindi lang ako nagawa. 3 pa ang nagawa ko. Pareho lang ang mga gamit na herbs, pero ang resulta. Ang purity at potency ay tumaas ng daan-daang antas kumpara sa dati. Ang nagbago lang ay ang pill furnace. Nalaman ko sa mga notes ng mga ancestors. Ang pill furnace pala ay gawa sa Heavenly Gold Profound Stone. Ang galing Montag, senior brother. AMM, bakit hindi mo ibigay ang mga pill? Bilang regalo kay junior sister. Huwag na Sith brother, hirap na hirap ka lang gumawa. Junior sister. Para sa'yo. Junior sister, bumaba ka muna. AMM, kakaiba, dati kapag hihingi kami ng pill sa'yo, parang kinukuha mo ang buhay mo, ngayon 3 agad. Ultimate Gathering Spirit Pill pa. May balak ka ano? Hindi ko inakala na ang junior sister na nandun lang kinuha ni 4th brother ay isang tunay na kayamanan, hinawi lang niya ang alikabok sa pill furnace, naging Heavenly Gold Profound Stone, at ang mga halos patay na herbs. Isang araw lang niya inalagaan, lumago ng napakaganda. Pati ang buong Crow Feather set ay nag-revive ang spiritual energy. Hindi ito ordinaryong junior sister, ito ay ang Sverte NG Crow Feather sect, junior sister. Gusto mo bang mag-pill refining kasama ko? Talaga BA, senior brother? Hindi, kasama Montag akong mag, sword practice, pill refining, sword practice. Sword practice, pill refining, sword practice. Kuya, tulong Montag ako. May nangyari kay 7th brother, Tara. Hala, Xiao Yao, ako na ang magbuhat. Pinahamak mo ang aming Tianyin sect. Ay op ka. Nag-isa kang bumaba. Balita ko maraming masasamang kultivator sa labas, walang ginagawang mabuti. Ai Tang Chiao. Malamang nahuli na ng mga masasamang kultivator. Mga alagad, nagpapakumbaba sa master. Eldest brother, second brother. Little junior sister, para SA, yo. Ito ay balahibo in high-grade spirit, beast na 5-colored mystic chicken. Master, may lumitaw na secret realm sa Star Abyss Forest. Maaming high-grade spirit beast ang lumitaw. Pahintulutan po ninyo kaming sumugod. Ang paglitaw ng secret realm ay tanda ng malaking oportunidad. Kung maabot ninyo ito, maliligtas ang Tianyin sect. Master, gusto ring sumama ni Ruan Ruan. Alagaan ninyo ang inyong bunsong kapatid. Huwag po kayong makalala, Master. At kung makita ninyo ang salbaheng Chiao, anuman ang mangyari, hulihin ninyo siya. Opo. Seventh brother, Nandan Biasia?
Mapanganib ang Star Abyss Forest, bakit may kasama pa silang bata? Hindi mo alam? Ingnan mo ang bata, ang kinis-kinis. Kapag may dumating na halimaw, itatapon lang siya sa harap. Baka sakaling makaligtas pa tayo. Ano nangyayari? Engata Engitian Insect, ang eldest disciple na si Kinmo, second disciple na si Feng Ziyu, at ang little junior sister na si Chiruan. Bakit sila nandito? Kung nandito na sila, wala na tayong magagawa. Ang Tian Insect, sila ang Mga. Nambugbog kay Xiaoyao hanggang sa sugatan. Mga walang kwenta, gustong pumasok sa Star Abyss Forest? S.I. Chiao. 8. Ikaw ba yan? Alagang si Xiaoyao. Eldest brother, second brother, siguradong sila ang. Nag-utos kay Xiao na sirain ang Tianyin sect. Hulihin silang lahat. Wala, S.I. Xiaoyao. Hindi naman siguro. Ang lead, makakasiya ng sect. Anong klaseng sect yang Tianyin sect? Hindi ka ka narinig. Ikaw. Pero ang pagkaubos ng spiritual energy ng Tianyin sect ay hindi pa dapat malaman. Pero iniutos ng master na dapat hulihin si Xiaoyao. Xiaoya, mabait ka. Xiaoyao, samantalahin mo ang kuya. Kapag maayos kang nakikipag-usap, dumating ka agad. Ete, galit na galit ang master mo dahil sa paglabas mo ng walang paalam. Kaya bumalik ka at himingi ng tawad sa kanya. Tiyak na patatawarin kanya. Ete, totoo bang ang batang ito ay mula sa Tianyin sect? Ang Tianyin sect ang pinakamakapangyarihan sa cultivation world. Kahit na parusahan ka, kung makakapag-stay ka sa Tianyin sect, sulit na yun. Narinig mo ba? Xiaoyao, dapat mong matutunan ang pasasalamat. Ngayon na, nabos ang spiritual energy in Tianyin sect, ay galit na galit ang master. Kung babalik si Xiao, tiyak na mamamatay siya. Tamasiya, 8. Wala kang spiritual energy, wala kang cultivation. Sino ang gustong kumuha sa'yo? Kung nasa labas ka, baka maapi ka. Umalin lang ng masasamang tao. Paano kung mangyari yun? Tama. At kanina lang, may pinatay pa sila. Xiaoya, kung sasama ka sa kanila, malaon, gagawin kanilang pil. Kalokohan. Naniniwala ka ba na gagawin kitang pil? Hindi na dapat magtago si Xiaoyao. Hindi na dapat pinakasan or senior brother as senior brother. Ang mga kasalanan ni Xiaoyao. 8. 011, palagi niyang ipinapakita sa iba. Na magkapatid kami at malapit kami, nakakainis. Hindi AKO 8MO. At masaya na ako ngayon. Hindi kailanman. Sasama si Xiaoyao sa inyo pabalik sa Tianyin sect. Xiaoya, Eke, huwag kang magpanggap. Akala MOBA the Hill may bago kang damit. Mabuti na ang trato sa'yo? Para sa isang walang kwentang walang spiritual root na tulad mo. Paano may magandang intensyon sa'yo? Tiyak na may masamang balak sila. Hindi totoo yan. 4th senior brother, puntahan natin ang Star Abyss Forest para iligtas si 7th senior brother. Akala mo ba ang Star Abyss Forest ay parang mga walang kwentang sect ninyo? Napapasok ka na lang basta? 4th senior brother, totoo bang hindi tayo basta-basta makakapasok sa Star Abyss Forest? 8. Hindi mo alam? Kapag may lumitaw na mystical realm, may malaking opportunity. Tanging mga sect na pinili ng opportunity ang makakapasok. Kang hindi. Kanya-kanyang kakayahan na lang. Umuwi na kayo. Sa kakayahan nating ito. Kung hindi tayo mapipili, paano tayo makakapasok ng pwersahan? sayang. Kung wala ang mga taga-Tianyin sect, baka may chance pa ang aming Wuying sect. Naswertehin. Hindi ko alam kung hindi pa huli para sumali ako sa Tianyin sect. Gusto mong sumali, pero kukunin ka ba nila? Xiaoya, kung hindi ka tangga. Alam mo na dapat kung ano ang pipiliin mo. Kung sasama ka sa amin, papasok ng Star Abyss Forest, kahit kaunting opportunity lang ang makuha, patatawarin ka ng master sa parusa mo. Noong nakaraan, ibinigay ni Xiaoyao ang lahat para sa sect. Ngunit sa huli, ginawa lang siya ng masama ng Tianyin sect. Sumuko na lang sa buhay na ito. Hindi ganun katinga as Xiaoyao. Xiaoyao, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya, AMM. Akala mo ba ang Tianyin sect ay siguradong mapipili? Tama. Ang pagkakataon at kapalaran ay biyaya, lahat ng sect dito ay may posibilidad na mapili. Bakit nandito ang apat na major sect? Wala na tayong pag-asa ngayon. Ang ganda. Fourth senior brother, posible tayong mapili. AMM, pantay-pantay ang sansa ng lahat ng sect na mapili. Nakalimutan na ba ninyo? Noong nakaraan. At noong nakaraan pa, ang Secret Realm ay laging sa Tianyin sect. Ngayon, siguradong. Ang Tianyin sect ay may proteksyon ng kalikasan. Mga kasama, pasensya na.
Senior brother, Teo Ong Yeyu sect. Ano ba Ong Yeyu sect? Ang Yayu sect, hindi ba ito ang pinakahuling set sa Cultivation World? Hindi sumama sa number 1 sect, sumama pa sa pinakahuli. Baka naloko lang ang batang ito. Ate, bumalik ka na, hindi pa huli ang lahat. Tama, kapag napili ang Tianyin sect, hindi ka na makakabalik. Wala nang pagkakataon. Hindi babalik si Xiao Yao, kayo ang masama. Nananawala SI Xiao Yao. Na ang kalikasan ay nasa panig ng Yayu sect, senior brother. AMEA, pag napili ng kalikasan ang Tianyin sect mamaya. Ano ang gagawin mo? Paano nangyari ito? Ang ganda. Senior brother, Teo Ong Yeyu sect. Ang galing mo Xiao Yao, ikaw talaga. Sverte NG Yayu sect. AMM, sa tingin ko, dati, ang Tianyin set ay napipili sa Secretariat. Dahil kay Xiao Ya. Pinapahirapan ninyo si Xiao Yao, kaya huwag na kayong umasa sa swerte ni Xiao Yao. Paano pwedeng mangyari ito? Nahihirapan na ang Tianyin sect, kaya pala ayaw bumalik. Ng batang babae. Bakit ka ganyan? Kung hindi mo ninakaw. Ang treasurer ng Swanchan sect, bakit ka parusahan no master? Hindi ka man lang nagsorry, tatalikuran mo pa ba ang sect? Ano? Siya ang nagnakaw ng treasurer ng Swanchan sect? Hulihin sila. Pinoprotektahan pa si Xiao. Mamatay kayong lahat ng Yayu sect. Ibalik ang treasurer ng Swanchan sect. Chiruan Ruan, sino ang nagnakaw ng treasurer? Alam mo sa sarili mo. Ate, bakit mo sasabihin yan kay Ruan Ruan? Para din naman sa iyo ang ginagawa ni Ruan Ruan. Xiao Yao, ikaw pala ang gumawa ng kasalanan. Itapon lahat kay Ruan Ruan, alam mo ba? Mula nang umalis ka sa sekta. Si Ruan Ruan ang palaging nagmamakaawa para sa iyo. Xiao Yao, may hangganan din ang pagiging pasaway. Ganito ba ang itinuro sa iyo ng ate mo sa pagiging tao? Sa nakaraan at ngayon, ang ete at kuya mo ay palaging naniniwala lang kay Chiruan Ruan. Hindi kailanman naniwala sa mga sinabi ni Xiao Yao. Ang mahalagang armor at jede pendant ng inyong Swanchan sect ay nasa kanya. Kung hindi kayo naniniwala, hanapin ninyo. Sa nakaraang buhay, ayaw pumunta ni Xiao Yao sa Swanchan sect para himingi ng tawad. Pinatawag siya ng master at pinagdasal ng 10 araw at gabi, akala niya. Naibigay ng sekta ang jede pendant sa Swanchan sect nang maglaon ay nalaman niya. Ang jede pendant na iyon ay ibinigay ng master kay Chiruan Ruan. Paano niya nalaman na nasa akin ang kayamanan? Naku, nagtapon ng bato at tumama sa sariling paa. Kung hindi ko ilalabas ang mga estudyante ng Swanchan sect, ay tiyak na hindi titigil. Ito talaga ang kayamanan ng aming Swanchan sect. Ruan Ruan, ang jade pendant na ito. Bakit nasa iyo? Eke, hindi rin alam ni Ruan Ruan. Siguro kanalang. Inilagay ni Xiao Yao kay Ruan Ruan para siraan siya. Para Idwit SI11. Hindi ginawa ni Xiao Yao. Ang sama Montag naman, bata. Paulit-ulit mong sinisiraan si Xiao Yao. Si Ruan Ruan ay napakabait. Hindi niya kayang manira ng iba. Ikaf naman, Xiao Ya. Ilang araw ka palang bumababa ng bundok. Tingnan mo, ano ba ang natutunan mo? Mga tao ng Tianyin sect, hindi ito matatapos. Tayo na. Xiao Ya, halika na. Huwag ka nang magpaloko sa kanila. Hindi naman naloko SI Xiao Yao. Ayaw ni Xiao Yao kay Chiruan Ruan. Ayaw ni Xiao Yao sa Tianyin sect. Ayaw din ni Xiao Yao sa inyo, mas mamatay pa si Xiao Yao. Kaysa bumalik sa Tianyin sect kasama ninyo. Isang walang kwentang walang kapangyarihan, karapat-dapat ka lang sa pinakamababang sekta. Sa pinakahuling ranggo ng mga sekta. Xiao Yao, huwag kang umiyak, minamahal ka ng mga kuya mo. Xiao Ya. Naalala mo pa ba noong unang pumasok ka sa Yayu sect? Ang pang-apat na kuya ay nangako sa iyo na muling bubuhayin ang iyong spiritual root. Muling buhayin ang spiritual root, imposible, kahit ang pinakamalakas na sekta. Ang Tianyin set ay hindi kayang gawin iyon, Xiao Yao. Ang regalo sa Unisys brother, 3 piraso ng pinakamahusay na soul gathering pill. Ilabas Montag. Soul Gathering Pill. Isang hamak na sect lang, paano magkakaroon ng pinakamahalagang Soul Gathering Pill sa Cultivation World? Tatlo pa? Totong soul gathering pill ito. Ngayon na, feeding ay rebuild ang spiritual root. Talaga? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ma-rebuild ng taong to ang spiritual root. Second brother. Niloloko Montag BA, K.O. Isa lang ang soul gathering pill SA Cultivation World. Nasa kamay NG Sect Master NG Profound Heaven Sect. Mukhang may punto ka. Xiao Yao, Peak Young Soul Gathering Pill MO.
Xiaoyao, huwag mong kainin. Naniniwala si Xiao Yao sa mga senior brother ng Crow Feather Sect. Ano mangyayari kapag kinain ang peking soul gathering pill? Sana, mamatay ka agad. Baka tutungayang tatlong soul gathering pill? Sabi nila, isang soul gathering pill lang, kayang gawing immortal ang ordinaryong tao. Kung tutuyang tatlo, ang pagrebuit NG spiritual root. Parang walang kahirap-hirap. Second brother, hindi mo ba sinabi na isa lang ang soul gathering pill sa cultivation world? Nasa profound heaven sect? Ang kinain ng ete mo. Hindi Nate na Liam kang ano yan. Paano kung may mangyari? Pigilan mo siya. Sinubukan ko siyang pigilan. Kahit anong mangyari, kasalanan niya yon. Pagkatapos niyang magdusa, tingnan natin kung magagawa pa niyang maging pasaway. Senior brother, Pegilon MOSI8. Huwag mong hayaang ma-rebuild ang spiritual root niya. Nagkukumpol ang spiritual energy sa palibot ni Xiaoyao. Baka totoong soul gathering pill ang binigay ng Crow Feather Sect kay Xiaoyao. Totoong soul gathering pill. Dati, heaven spiritual root ang niyon si Xiaoyao. Ang rebuild na Xiaoyao ang spiritual root na yan. Magandang bagay yon para sa Heavenly Sound Sect. Senior brother. Kang ma-rebuild na Xiao ang heaven spiritual root. Tiyak na siya na lang ang papansinin ng mga senior brother. Mamtay ka. Bata PA lang si Xiaoya. Ang sama ng ugali. Ano nangyayari? Tanong PA, ki deviation na yan. Sect na nasa pinakababa, paano magkakaroon ng soul gathering pill? Basta kumain. Maaring ikamatay mo yan. 8. Okay ka lang? Sinabihan na kita na huwag kainin. Ruan, bakit mo siya inaalala? Walang kwentang kabaitan, kanina PA. Parang nakita ka uzi Ruan. Nananakit kay Xiaoyao. Kaya, nagmamadali 8KO kang ano-ano kinain. Tulungan niyo na siya. Palaging mabait si Ruan. Nag-alala lang masyado kay Xiaoyao. Siguro nagkamali lang ako ng pagkakita. Kuya, masakit tiyan ni Xiao Yao. Huwag kang matakot, Xiaoyao. Nandito kuya mo, hawakan mo siya. Ito ay guyuandan ng Tianyin Sect. Umalis ka. Ang pagliligtas ay mahalaga, banso ng Yayu Sect. Hindi ikaw ang dapat magligtas. Ang lakas nito, nakakatakot. Kaya niyang gumawa ng hangganan sa 1 kilos, ang lakas ng taong ito. At least nasa late golden core stage na. Naalala ko, ang eldest disciple ng Tianyin Sect na si Kinmo. Kakabulang ng core, kung gayon ang cultivation nito. Mas mataas PA kay Kinmontak? Alam niyo ba kung bakit pinakahuli ang Yayu Sect? Hindi. Dahil hindi kailanman sumali ang Yayu Set sa set competition. Kung may ganitong lakas, sasali sa competition. Ang posisyon ng number 1 set sa cultivation world ay dapat magpalit. Imposible, si Xiao ay isang malas. Paano niya makikilala ang eldest disciple ng hidden sect? Ang galing-galing mo, siguradong kasinungalingan lang sinasabi nila. Kuya, nagtagumpay si Xiao Yao. Nararamdaman ni Xiao Yao, may golden core sa tiyan niya. Ang ganda. Ano? Diretso siya sa Golden Core stage? 3 pinakamahalagang spirit gathering pill, diretso sa golden core. Posible naman. Paano pwedeng mangyari? Xiaoya, subukan mo tak. Xiaoya. Ngayon nasa Golden Core stage ka na. Kung sino man ang mang-api sa iyo, pwede mo na siyang patayin. 6 na kuya, hindi na iniisip ni Xiao Yao. Ang mga taong yon, tulungan na natin ang 7 nating kuya. Mabait talaga ang ating Xiaoyao. Sundin natin si Xiaoyao. Tulungan natin ang 7 nating kuya. Haha, Terra. Xiaoya. Imposible, hindi pwedeng swertehin si Xiao. Hindi ako naniniwala. Kuya, Toda Bang nasa Golden Core stage na SI8? Tara na. 20 taong paghihirap ng eldest kuya, kakabulang ng core. Si Xiaoyao ay muling nagkaroon ng espiritual na ugat. Hindi pwedeng maging Golden Core stage agad. Nagkaroon ka talaga ulit ng espiritual na ugat. Oo. Pinalayas ko si Xiao sa Tianyin Sect. Gusto ko sana siyang patayin, bakit ang swerte niya? Nagkaroon pa ulit ng espiritual na ugat. Hindi pwede. Shixing, kailangan talaga nating pumasok sa Star Abyss Forest, kung hindi, paano natin i-explain sa Master? Huwag kang mag-alala, nandito ang eldest Shichong at second Shichong. Kahit hindi tayo mapili, makakapasok pa rin tayo. Ganda. Hindi ko hahayaang mabuhay si Xiao, paglabas ng Star Abyss Forest.
Tara na. Fourth Shiching, salamat sa inyo. Sa pagbibigay ng bagong espiritual na ugat kay Xiaoyao, sa Xiaoyao sa hinaharap, ay tiyak na gagantihan kayo ng maayos. Walang problema, hay naku Xiaoya. Mamaya, hahanapan kita ng high-level speed beast contract ng Shichong. Gagawin Mount Montag, okay ba? Talaga BA, Shixiang? Ang bait-bait nyo talaga kay Xiaoyao. Dati, wala talagang tao na naging ganito kabait kay Xiaoyao. Shimi, hindi ba't para ka naming pinalaki? Ang mga tao sa Tianyin Sect, alam na nandito sa Xiaoyao sa Crow Feather Sect. Baka maapektuhan ang mga Shiching dahil kay Xiaoyao. Shimi, iba kami sa mga mapagkunwari. At Tianyin Sect, kahit sino pa aman, ang dating set ni Xiaoyao o sino man ang master niya. Pagpasok mo sa Crow Feather Sect, ikaw ay magpakailanman. Iming minamahal na Shimai. Fourth Shixiang, ang bait mo talaga. Ikaw lang ang marunong magpatawa. Uun ka, tama siya. Yung Jiwanwan na yun, masama talaga siya Xiaoyao. Mas kute ka naman kaysa sa kanya. Ang mga tao sa Tianyin Sect, bulag at tanga. Magsisisi sila balang araw. Sa nakaraang buhay, nakipagsabwatan si Ruan-Ruan sa mga demonyo. Pinatay ang mga kasama sa Tianyin Sect at pinaratangan si Xiaoyao. Sa buhay na ito, anuman ang mangyari sa Tianyin Sect, hindi na problema ni Xiaoyao yun. Kumakain na ng tao ang irong Cladbier. Takbo na. Fake it nandito sila Ruan-Ruan? Xiaoya, takbo na. Tumakbo ka na. Bitawan mo ako. Ruan-Ruan, huwag mo na siyang pansinin, tara na. Takbo. Takbo. Anim na Shixiang. Huwag kang lalapit, illusion ito. Dalhin mo si Xiaoyao palayo. Putangin ang oso na to, bakit hindi niya habulin si Xiao? Pangalawang Shixiong, nandyan sila Kuya Yao. Tara na't umakyat tayo. Si. Anong ginagawa ninyo? Bumaba kayo, hindi ka siya ang napakaraming tao dito. Nabaliw ang irong Cladbier na ito. Pakiusap, bigyan niyo kami ng daan. Hindi naman sa iyo ang bato, bakit kami ang bababa? Kung may bababa man, si Xiao dapat ang bumaba para pakainin ang oso. Ruan-Ruan, anong ginagawa mo? The Shixiong, hindi rin alam ni Ruan-Ruan. Wala namang ginawa si Ruan-Ruan. Okay, nahulog lang si Xiaoyao sa sarili niyang kapabayaan. Bakit si Ruan-Ruan ang sinisisi? Shixiong, Anong ginawa ninyo sa osong ito? gusto naming i-contract ng mga Shixiong ang irong Cladbear na ito bilang mount ko. Ayaw sumunod ng hayop na yon, kaya naman nabaliw matapos masaktan. Hindi kami titigilan. Sa ngayon, malamang gustong-gusto na niyang mamatay kasama ni Xiao. Shixiong, tumakbo ka na, huwag mo nang intindihin sa Xiaoyao. Shixiong, tumakbo ka na. Umalis ka. Xiaoya. The Shixiong, saan ka papunta? Senior, ikaw ba ang nagligtas kay Xiaoyao? Anong senior? Ako ang iyong master. Ikaw pala ang master ko. Buti na lang, nag-iwan ako ng kaunting soul fragment. Sa bracelet na ito, kung hindi ngayon. Namatay na ang aking magandang estudyante. Ang galing mo. Mabuti naman at okay ka, Xiaoyao. Si Master ang nagligtas kay Xiaoyao. Sa wakas, may nagawa ring tama ang matandang yun. Anong nangyari? Buhay pa pala si Xiao? Xiaoya, okay ka lang ba? Ang daming bato, doon kayo magtago. Bakit dito pa kayo sumiksi? Sinasabi mo tabi gusto mo pa bang saktan uli si Xiaoyao? Anong pinagsasasabi mo? Si Xiaoyao ay kapatid natin sa martial arts. Paano namin siya sasaktan?
ang inyong junior sister. Si Xiaoyao ay hindi nakasapi ng Tianyin Sect. Gayon, si Xiaoya ay aming junior sister sa Yayu Sect. Ikaf. Ate, paano mo nasabi sa labas ang mga senior brothers natin? Mahal ka ng senior brother, imposibleng pagalitan ka. Xiaoya, ganito ka ba? Manira sa amin ng senior brother? Sayang ang pagmamahal niya sa'yo. Ito ba ang pagmamahal ninyo kay Xiaoyao? Pinapaghugas ng gamit, nag-aalaga ng mga halamang espiritu, at nagpapakain ng mga espiritu na hayop. Anong klaseng paghihirap ito? Xiaoyao, sabihin mo sa senior brother. Totoo ba ang sinasabi niya? Ete, hindi ba't kusang loob ang pagpapakain sa mga espiritu na hayop at pag-alaga ng mga halamang espiritu? Wala namang pumipilit sa'yo. Tumahimik ka. Xiaoyao, sabihin mo sa senior brother. Ano ba talaga ang nangyari sa mga sugat mo? At Tianyin Sect. May nang-api ba talaga sa'yo? Ano ba ang nangyayari kay senior brother? Hindi niya ba talaga pinaniniwalaan ang nakaraan? Ngayong buhay, ilang beses nang sinabi ni Xiaoyao. Pero hindi pa rin siya naniniwala. Xiaoyao, huwag kang lalapit, hindi pa siya patay. Naalala ni Xiaoyao noong nakaraang buhay. Ang senior brother at second brother ay kumuha ng isang ironclad bear bilang mount para kay Ruan. Nagpakita siya ng kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi nagtagal, namatay ang ironclad bear. Ay kabiye? Tangina, kanina pa gustong patayin ng biyar na to. Hindi na ba gagaling ang mga sugat mo? Hindi, magaling si Xiaoyao sa pag-alaga ng mga espiritu na hayop. Hahawakan ka ni Xiaoyao para mawala ang sakit. Tangina, hinawakan mo pa ang sugat ng ironclad bear. Santak. Lang, patay ka na. Senior brother, kung tama ang nakikita ko, ito ay healing heart, isang immortal technique na kayang gamitin ng mga taong may dalisay na puso. Xiaoya. Noong nag-alaga si Xiaoyao ng mga espiritu na hayop kapag may sakit sila, pinapagaling niya sila sa pamamagitan ng paghaplos. Gagaling ka rin. Yung immortal crane ko na malubhang nasugatan noong nakaraan. Si Xiaoyao ba ang gumaling? Baka. Yang Soring Dragon ka o. Si Xiaoyao din ang gumaling? Senior brother, pigilan mo siya. Tumahimik ka, wala kang alam. Sa wakas, gumaling na. Xiaoya, ang galing-galing mo. Kung malaman ito ng iyong seventh brother, na may ganito kang mahikang pang-immortal, sigurado mamahalin ka niya ng sobra. Hindi pa nag-aaral si Xiaoyao, wala siyang alam sa mahikang pang-immortal. Ang kite-kite mo talaga, Xiaoyao. Talagang swerte ng kuya mo na nakita ka. Xiaoyao, gusto ka ng ironclad bear na ito. Pwede mong gawin itong iyong mount. Hindi kailangan ni Xiaoyao ng mount. Bumalik ka na sa mga anak mo. Elder brother, second brother, hindi ba't napagkasunduan nating ibigay ang ironclad bear na ito? Kay Ruan bilang mount? Takbo. Umalis kayo sa harap ko. Ete, unang nakakita ako sa ironclad bear na iyon. Dati, lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Kung ibang bagay lang, pwede pa. Pero ang ironclad bear na iyon ay may 2 anak. Kung pipilitin mong i-contract ito, ang 2 anak niya, ay hindi mabubuhay dito. Kung mamatay ang 2 mumunting iyon, ano pakialam ko? Kuya, Tama si Xiaoya. Ruan, pumili ka na lang ng ibang spiritual beast. elder brother, tignan natin ang ibang spiritual beast. Punta tayo doon, sumunod kayo kay Xiao. Malamang maulit ang malas natin. Hindi naman ganito si Ruan dati. Ano ba nangyayaring gayon? Oo nga, hindi mo ba nakikita. Ang ugali ni Xiaoyao, bakit pa natin siya pakikialaman? Sinabi ng master, nadalhin ko si Xiaoyao pabalik. Kung ayaw ninyong sumama, umalis na kayo. Tulungan ninyo ako, mga kuya. Zaklolo. Boses ng 7th brother mo yon.
Terra. Hindi ko inasahang ganito kalakas ang spiritual energy sa gitna ng Star Abyss Forest. Dati na akong pumunta sa Star Abyss Forest. Pero hindi ko pa nakita ang lugar na ganito kayaman sa spiritual energy. Ito ay tiyak na sariling domain ng isang spiritual beast. Kung makontract ni Ruan Ruan ang divine beast na ito, ang ating Tianin sect ay maliligtas. MGA Bastas. Ang kumuha ng walang paalam ay magnanakaw. Ang spiritual energy na itinabi ko sa loob ng 1,000 taon ay hindi ninyo dapat pinangarap. Talangin mo kayo, Kriya. Ruan Ruan. Fourth brother, Pimunta Teo Dune. Parang narinig ko ang boses ni Xiaoyao. Xiaoya, ang ikanim na kapatid. Xiaoya. Talagang ika-anim na kapatid. Xiaoya, okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Okay lang si Xiaoya. Ang luma nitong gubat. Ay saan kami pumunta? Hindi kami makalabas. Kami ay malamang na pumasok sa isang dimensyon. Tanging ang may-ari ng dimensyon ang makakalabas dito. At ang ikapitong kapatid ay malamang na nakulong din dito. Tingnan natin doon. Bakit ako napakasamang palad? Ikapitong kapatid. Maliit na manok, parang ang iyong mga kapatid ang sumaklolo sa iyo. Dumating na rin ang aking mga kapatid, mga tuso at walang hiyang daga. Sinugod mo ako ng patalikod. Kapag nakalaya na ako, susunugin kita. Humph. Bakit nakabitin si Ruan Ruan dito? Ika-6 at ika-4 na kapatid. Sa wakas dumating kayo para iligtas ako. Ang manok na ito ay nagsasalita. Ikaf ang manok. Buong angkan mo ay mga manok. Tsuan Ki, ito ang iyong bonsong kapatid na babae. Ano? Bonsong kapatid na babae? Kung minura ko siya, parang minura ko rin ang sarili ko. Nakakalason. Ayaw ko siyang maging bonsong kapatid ko. Siya ang ikapitong kapatid. Aumanhin, ikapitong kapatid. Mga tao ng Yakumo-sect. Kasama, tulungan mo ako. Mga kasumpa-sumpa. Kaikit hindi. Nakabitin sa Kiao, nga patay na taga. Kapag dumating ang aking panganay. At pangalawang kapatid, siguradong gagawin ko kayong kontrata. At pahihirapan ng mabuti. Ete, iligtas mo si Ruan Ruan. Gusto mo silang iligtas, di ba? Kapatid, tingnan mo siya. Ayaw pa akong iligtas. Hano ka o? Siya tatanggapin bilang bonsong kapatid? Kapatid, talagang sumaklolo kami para iligtas ka. Tama. Pero ililigtas lang namin ang mga tao ng Yakumo-sect. Hindi ba't napakalakas ng Tianyin sect? Kaya ang mga natitira ay ipasa na lang sa Tianyin sect para iligtas. Basta't makipaglaro lang kayo sa akin. Kapag nanalo kayo ng isang beses, pakakawalan ko ang isang tao. Isang maliit na daga na may anyo ng espiritu. Pero si Tsuan Ki ay isa ring mataas na antas na espiritu. Paano siya nakabitin dito ng isang daga? Anong laro? Huwag kang makipaglaro. Nagdadaya itong batang ito. Pandaraya? Eksperto ako diyan. Si. Makikipaglaro ako sa iyo. Hulaan mo, nasa aling kahon ang perlas? Kapag tama ang hula mo, ibaba ko na lang ang ligaw na manok na iyon. Sabi ka unang gabi hindi iyon ligaf na manok. Diane Mo, 6th senior brother. Huwag kang magmadali para mailigtas siya, kailangan mo lang hulaan. Kung saang kahon si Zhuzhu, tapos na. Pwede rin bang sumali si Xiaoyao? Pwede. Hindi pwede si Xiaoyao, laro ito ng samba. Kapag nahulaan mo, isang tao lang ang maililigtas mo. Kapag hindi, ikaw ang isasabi. Habang buhay dito. 4th senior brother, hindi B8 para lang. Miligtas si 7th senior brother tayo pumunta dito? Kuya Mouse. Si Xiaoyao ang makikipaglaro sa iyo. Tulad ng dati, hulaan mo kung saang kahon sa Zhuzhu. Naku, hindi pwedeng mandaya ang liit ng Sansa. Tama, hindi pwedeng mandaya. Sino ba ang nakakaalam kung nandaya ba ang patay na daga na yon? Bilisan mo, Xiaoyao, pumili ka na. ITO. Ang galing mo, Xiaoyao. Wow, junior sister, ang galing Montag, bilis. Sunod na si 7th senior brother ang ililigtas. Bilis, tigil. Tara na, Xiaoya, Divine Beast ang 7th senior brother Mo. Kahit 1,000 taon siyang isabit dito, hindi siya mamamatay, huwag kang sumugal. Tara na. Senior brothers, paano nyo naman nagawa iyon? Hindi pwede, hindi pa ako nakakapag-ayuno kung isabit ako dito ng 2 linggo. Mamamatay ako. 8. Alam kayo na ang mali kayo, Ruan Ruan. Tulungan mo ako, Ruan Ruan, kahit anong mangyari.
Kailangan mong pilitin si Kiao at ang patay na dagang iyon na maglaro ulit. Kapag nanalo siya, maliligtas ako kahit matalo man siya. Isasabit din siya kasama ko dito. Xiao Yao, Lola, gawin mo na lang itong kabutihan. Tulong ng Montag kami. Mga tao ng Tianyin sect, tulungan mo kami, Gindawis. Ruan. Ano ba nangyayari sa loob ng Dumay? Na-suppress ang cultivation natin. Gusto niyo rin bang magligtas ng tao? Halika, makipaglaro sa akin. Hulaan niyo kung saang kahon si Zhuzhu, palalayain ko ang isa. Second senior brother, Huwag Kang Mandaya, Kang Hindi. I say sabit Karen. Hindi pwedeng mandaya. Paano natin ito lalaruin? Sino ba ang nakakaalam kung? Nandaya ba ang patay na dagang ito? Xiao Ya, Philip Montag ang tulong si Edith Senior. Na pumili ng kahon? Ho, Jean, wala ka bang haya? Kung gusto mo magligtas, ikaw ang gumawa. Gusto mo na namang ipahamak si Xiao Yao? Xiao Yao, huwag kang matakot kung matalo. Handang tanggapin ng kuya ang parusa. Ano? Nababali ka ba kuya? Paano kung pumili siya ng walang ayos? At sadyang ipahamak ka? Tama, at kanina pa sa labas. Pinagtripan pa nila ang aming ruwan-ruwan. Galit na galit sila sa atin. Mga traidor na hindi mapagkakatiwalaan. Ika, Sa tingin ko, noong nakaraan, ang inyong Tianyin set ay napili ng sekretarial. dahil lang kay Xiao Ya. Ganoon nyo inapi si Xiao Yao, kaya mula ngayon, huwag nang umasang makinabang sa swerte ni Xiao Yao. Kung hindi ko nakita, noong ginamit ni Xiao Yao ang kanyang healing ability, hindi ako maniniwala. Pero okay lang. Subukan natin ulit, malalaman natin. Xiao Ya. Huwag mong payagan. Anong ginagawa mo? Ito ang pipiliin ko. Kuya, napabalief ka na ba? Walang bawian. Salamat, Kuya. Dapat mong pasalamatan si Xiao Yao. Hindi na kailangan. Wow, ang galing ang Xiao Yao. Tara, laro ulit tayo. Kapag nanalo ka, pakakawalan ko silang lahat. Xiao Yao, iligtas mo ang mga kuya. Xiao Yao, iligtas mo ang buhay ko. Gusto mo pang magpa-impress? Walang chance. Pangalawang kuya, ngayon na, kunin natin ang daga na yon. At eye contract. Ang espiritual na lugar na ito ay para lang sa Tianyin sect. Tangang hayop. Akala mo makukaha MOAKO? Ito ay high level spirit beast. Iyon ang gusto kong makuha. Ano naman kung gusto Montag? Kung gusto mong i-contract, kanya-kanyang diskarte. Pangalawang kuya, nangako ka kay Ruan-Ruan. Nabibigyan mo ako ng spirit beast. Gusto ni Ruan-Ruan ang gintong daga. Kuya, tutulungan mo ako, di ba? Noong nagka-Kui deviation ka, dugo ni Ruan-Ruan ang nagligtas sa'yo at nakatulong para makabuo ka ng Golden Core. Sinabihan mo na ibibigay mo ang lahat ng gusto ni Ruan-Ruan. Side si Yao ang gumamit ng dugo para iligtas si Kuya. Bakit naging si Ruan-Ruan? Noong pinagpalit ni Kuya ang spiritual root ni Xiao Yao at Nakachi deviation, si Xiao Yao ang nagbigay ng kalahati ng dugo niya para iligtas siya. Sabi ni Ruan-Ruan, natatakot siyang malaman ni Kuya at baka magulo ang kanyang puso kaya pinagbawalan niya si Xiao Yao na huwag itong ipagsabi. Hindi ko inakalang lahat ng credit ay mapupunta sa kanya. Lahat ay naging kay Ruan-Ruan. Xiao Ya, ano ang nangyari sa'yo? Xiao Yao, huwag kang umiyak. Gusto mong takeng. Kunin ang daga na yon. Tutulungan kita. Shisiong. Xiao, huwag mong subukang agawin ang gusto ko. Gusto mong makipagkontrata sa espiritu? Hindi ka karapat-dapat, Dashit Sailong. Iniligtas ako ni Ruan-Ruan. Lubos akong nagpapasalamat. At palagi ko siyang pinapaboran. Hindi ko inaasahang gagamitin niya ito. Paipili sa akin. Dashichong, mas importante ang utos ng master. Nawala na ang mga nakakainis.
Si Shixiang at Lu Shixiang. Ano ang ginagawa niyo? Habulin yo ang daga. Kapag nakontrata natin ang dagang yon, maliligtas ako. Hubak na. MGA Spiritu ang MGA Ito baka. Makikinig sila kay Xiao Yao. Xiao Shimi, ang galing mo. Nagagawa mong pasunurin ang mga espiritu. Uy Shixiong, pasensya na. Hindi sinasadya ni Xiao Yao na tawagin kang manok. Ang ganda-ganda mo, tiyak na Phoenix ka. Gusto ko yang sinabi mo. Kapag nag-breakthrough na ako, magiging Phoenix na ako mula sa Xuanji. Wow, Phoenix talaga si Chi Shixiang. Naku, ano ang nakikita ka o? Manok yan ah. Nang sabihin ni Xiao Yao, naging Phoenix bigla. Tara na. May Phoenix pa pala dito. Xuanji lang naman ang isa. Nag-breakthrough ang makulay na Xuanji. Siguro, Ano? Naging Phoenix ang manok? May Phoenix Shixiang na naman si Chiao bakit? Ang interesting talaga ng Yayuzong. Patayin kang daga ka kapag nakontrata kita. Papakagatin kita sa Phoenix at lahat ng tao sa Yayuzong. Lahat patayin. Shixiong nandyan ang espiritu daga. Walang kwenta ang Tian Inzong. Desidido na ako. Sasali ako sa Yayuzong. Ikaw ba ang Chi Shixiang? Xiao Ya, salamat. itong balahibo para sa'yo. Kapag mayroon ka nito, Kaya son kaman, Chi Shixiang. Agad kang karating yo. Salamat, Chi Shixiang. May regalo rin ako para sa'yo. NONG regalo? Patayin kang daga ka, babalik ka pia, susunugin ko ang. Fit Montag. Sa aking domain, kahit naging Phoenix ka, dapat kang sumunod. Wow, ang galing and mouse gidge. Hindi si Xiao Yao ang mas magaling, kapatid na lalaki. Daga lang yan. Wala kaming intensyon na insultuhin ka o kontratahin ka. Akawalan mo na lang kami, tingnan mo. Alam kong mabubuti kayong lahat, yung mga taga-simbahan. Mga mapagpanggap na banal lang sila, kaya gusto kong bigyan si Xiao Yao ng regalo. Ano ang regalo? Kontratahin mo ako para magkasama tayo. Maglaro habang buhay. Ako ang nakakita sa daga na yan. Kuya, pangalawang kuya, bilis. Nanakawin yung daga. Nangako kayo kay Ruan-Ruan. Nakokontratahin ninyo yung banal na hayop. Ay ka lang? Walang kakayahan. Paano nangyari to? Ang lakas pala ng daga na to? Tenga, ay ka lang? Gusto mong kontratahin ako? Para mapasakop ang banal na hayop. Dapat tulad ni Xiao Yang. Taong may pusong totoong mabuti ang karapat-dapat. Kaya pala, banal na hayop ka pala. Si Kuya Daga pala ay banal na hayop? Ang galing. Si Xiao, kontratahin mo ako para magkasama tayo. Maglaro habang buhay. Hindi pwede, masama ang ugali ng dagang yan. Hindi. Ano, yang kakaibang galaf? Yung daga bia yan? Nakontrata na? Tiyak na tiyan insect. Hindi naman sigurado. Si Lola Xiao Yao ay may pambihirang talento. Tiyak na siya yan. Yung ginintuang liwanag, hindi yan. Mataas na antas na spiritual na hayop. Maliwanag na pagkilala ng banal na hayop. Ang pinagmumulan ng liwanag na yan. Zinobia talaga. Ang nakakontrata ng banal na hayop, si Kuya Bea? Tiyak na si Moore. Maliligtas ang Tianyin sect. Balita ka o, ang Swanxian sect, kang Yuan sect, Ay nagpadala rin ng mga estudyante. Kaya't sino man yan? dapat kunin ng Tianyin sect ang taong nakakontrata ng banal na hayop. Kung hindi, ang posisyon ng Tianyin sect bilang pinakamataas sa 4 na sect. Ay mabavala. Bilis, dapat dalhin ang taong nakakontrata ng banal na hayop sa kang Yuan sect. Si. Ako mismo ang pupunta para anyayahan ang taong nakakontrata ng banal na hayop. Kunin ninyo ang lahat ng mahalagang kayamanan ng sect. Ziga. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Kapag nalaman ng mga tao na nakakontrata ni Xiao Yao ang banal na hayop, para kay Xiao Yao at sa buong Yayu sect, wala nang kapayapaan. Anong takat? Si Xiao Yao, ako na ang bahalang protektahan ka, Kuya Daga.
Fake it? Pay pa rin kita. Nainis AKO. Yung banal na hayop, ako ang nakakita. Ang kuya at pangalawang kuya, walang silbi. Isang daga lang, hindi pa maayos. Patty SI Chiao. Bakit hindi siya namatay at pumunta sa Crow Feather Sect? Naging junior sister at nakipagkontrata sa Mythical Beast. Akala ko noong una, gustong gumawa ng pagkakataon ni senior brother. Naagawin ang Mythical Beast para sa akin dahil ang pag-agaw ng kontratadong Mythical Beast ay hindi magandang gawain. Nang maglaon, si senior brother. Pagkatapos bumalik sa Tianyin Sect, hindi siya nagbigay ng maraming pansin sa akin. Ngayon ko lang nalaman, nagtago siya ng sekreto. Para kay Chiao. Kung ang tungkol sa pagkontrata ni Chiao sa Mythical Beast ay malaman ng Master, tiyak na dadalhin siya pabalik sa Tianyin Sect. Bostet Macabalic SI Chiao. May paraan akong patayin siya at ang Mythical Beast na iyon ay tiyak na kukunin ko. Lahat, umalis na kayo. Principal Chi, una muna kami. Nauna kami, pumila ka. Tama, tama. Baka hindi pa alam ng lahat, ang nakipagkontrata sa Mythical Beast ay ang bonso kong estudyante. Sa Cultivation World, alam ng lahat na ang nakipagkontrata sa Mythical Beast ay may marka ng pakilala sa no. Sabi mo estudyante mo ang nakipagkontrata sa Mythical Beast. Bakit hindi ako naniniwala? May nakatanggap na ako ng lihim na ulat. Ang tao ng kontratang ito ay sa Crow Feather Sect. Ang penultimate sect lamang hanggat bumalik ako sa Yuan. Ay may sapat na mahiwagang kayamanan, tiyak na magaganyak ang taong yun. Tila hindi ka naiintindin. Hindi si Ruan-Ruan ang tinutukoy ko. Si Ruan-Ruan ay estudyante ko talaga. Ngunit ang tinutukoy ko ay ang aking isa pang pinakabatang estudyante. Ano ang totoong Tianyin Songyunga? Napakabait mo kay Ruan-Ruan, akala ko. Siya na ang pinakabatang estudyante. Xiao, ang kahihiyang dinanas mo ngayon. Malapit nang ibalik sa iyo ng doble. Pagkatapos kay Ruan-Ruan, ako ay kumuha ng isa pang pinakabatang estudyante. Labis akong nasyahan sa kanya, kaya hindi ipinahayag sa publiko. Walang kwenta ka, pero swerte mo at nakipagkontrata sa Mythical Beast. May silbi ka na rin. Sabi mo estudyante mo na, estudya. Bakit ang iyong pag-aral sa Crow Feather Sect? Hindi ba ito simple lang? Ruan-Ruan, puntahan mo at tawagin ang kapatid mo. OPO, Master. Ang aking kapatid na babae at master ay personal na dumating upang kunin ka at bumalik sa Tianyin Sect. Buksan mo ang pinto, si Aoyao. Pahihirapan ko pa ito. Ate, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Xiao Yao. Huwag mo silang pansinin, ulit tayo, ulit. Sana noon ko nalang pinatay lahat ng tao sa kagubatan ng Tsinyuan. Hindi pa huli ang lahat na patayin sila ngayon. Xiao Yao, ang galing mo. Tama ka na naman. Sijpa. Ate, buksan mo na ang pinto. Laging kasalanan ni Ruan-Ruan noon. Pwede mo siyang murahin. Pwede mo siyang bagbugin. Lumabas ka na, pakiusap. Xiaoyao, huwag kang maniwala sa kanya. Zichi Ruan-Ruan na yan, parang ahas, na nakabalot ng magandang balat. Hindi niya talaga aminin ang kanyang mga pagkakamali. Ang batang yan, ang pinakamasama sa lahat. Masama rin ang Tianyin Sect. Puro mga ipokritong tao. Xiaoya, Huwag kang sasama sa kanila pabalik. Muling nabuhay sa Xiao Yao. Kaya alam niya kung ano talaga ang ugali ni Ruan-Ruan. Kahit gaano kamahal ni Shifi si Ruan-Ruan. Hindi yun tunay na pagmamahal. Kailangan lang ing Tianyin Sect ng isang presentabling little martial sister, Alam and I Xiao Yao. Gusto and I Xiao Yao sa Yayu Sect. Dito na siya mananatili. Sasabihin ni Xiaoyao sa kanila ng malinaw na huwag na nilang gambalain ang mga Shixiong. Xiaoya, Ate, talagang nagkamali ako. Lahat to, kasalanan ko. Lumabas ka na, please. sobrang sama naman ni Xiaoya. Pagbalik niya sa Tianyin Sect, di mo alam. Kung paano niya abusuhin si Ruan-Ruan. Bakit mo nasabi yan, Ruan-Ruan? Napag-isipan mo ba? Lumaki si Ruan-Ruan sa loob ng sect. Malalim ang pinagsamahan namin. Madalas, hindi namin namamalayan na pinagtatanggol namin si Ruan-Ruan. At napapansin ang maliliit na detalye. Mayroon ba? Hindi ba't mabuti naman ang trato natin kay Xiaoyao? Pinalikuran na niya ang sect, pinapabalik pa natin siya. Malinaw namang walang utang na loob. Naalala mo noong unang pagdating ni Xiaoyao sa Tianyin Sect. Ang zaya-zaya niya. Ano kaya ang dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik? Sect Leader Chi, talaga bang junior disciple Montag ang nasa loop? Mukhang gusto mo lang sumingit. Nagbibiro ka?
Pumila ka. Kami na ang tatawag sa pinto. Umalis ka diyan. Di mo magawa ang simpleng trabahong to. Xiaoya, lumabas ka. Zinundo ka na ni Shifu. Shifu. Nakita Montag ba? Inawag niya akong master kanina. Siya talaga ang batang estudyante ni Chilin. Wala na ba tayong pag-asa? Hindi naman sigurado. Alam ng batang ito na ang kanyang master ay ang pinuno ng Tianyin sect. Bakit hindi siya umuwi at nanatili sa Yayusek? Mukhang may sikreto dito. Xiaoya, sinundo ka ng master mo. Sumama ka sa akin pabalik sa Tianyin sect. Hindi na AKO Yui, Xiao Yao. Ano ang sinabi mo? Hindi na AKO Yui, Xiao Yao. Ano ang sinabi mo? Hindi na AKO Yui, Xiao Yao. Tama ang hinala ko. Ibig sabihin, may pag-isa pa tayo. Tama, tama. Xiaoya, ikaf pa ay. Nagagalit pa rin sa master mo? Sa hinaharap, ikaw ang Magmamana ng sect. Baka medyo. Strikto ako sa iyo, pero kapag nagkamali, dapat parusahan. Hindi ako nagkamali, si Ouyao. Hindi ako nagnakaw ng kayamanan ng Quanchen sect, si Ouyao. Anong kayamanan? Bata, ikaf si Xiaoya, di ba? kapag sumali ka sa amin sa Swanchan sect, anumang kayamanan ang gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ng buong puso. Paano mo masasabing pagnanakaw yon? Talagang hindi ako nagnakaw, si Ouyao. Nagsisinungaling ka pa rin. Siya ang nagnakaw at ibinigay kay Ruan-Ruan. Dati sa Tianyin sect, si Xiaoyao ay isang ordinaryong tao na walang spiritual power. Paano niya nakuha ang pinakamahalagang kayamanan ng Swanchan sect? Hindi naman siguro nagsisinungaling si Ruan-Ruan? Siguro. Nagkamali tayo kay Xiaoyao. Umalis ka diyan. Sage, hindi nagnakaw. Nagkamali ang master mo. Sumama ka sa akin pabalik sa Tianyin sect. Pagdating doon, imbestigahan ko ito ng mabuti. Tiyak na. Ibibigay ko sa iyo ang hustisya. Maghanap na lang tayo ng ibang sisihin. Hindi na AKO Yui, Xiao Yao. Ay kao. Pingi ka ba? Sinabi ni Xiaoyao na hindi siya uwi. Pingi ka ba? Sinabi ni Xiaoyao na hindi siya uwi. Zino ka ba? Hindi ka dapat nagsasalita sa akin ng ganyan. Zino ka rin ba? Siya ay isang matandang walang kwenta. Iyon ay isang divine beast. Ang lakas. Kahit ang pinuno ng Tianyin sect ay kayang murahin. Mula pa noong unang panahon ang mga banal na hayop. Ay mga sasakyan lamang ng mga Diyos. Ano ba ang pinuno ng Tianyin sect? Maghintay ka, malapit ka ng maging akin. Pakiusap ni Ruan-Ruan, hindi mo alam. Pag alis mo, nagkasakit ang amang guro dahil sa pag-isip sa iyo. May sakit ang amang guro? Bakit nagsisinungaling si Ruan-Ruan? Madaling magsinungaling. Oo, Xiaoya. Ang amang guro, itinuring kanyang tunay na anak. Pagbalik mo, gagantihan ka namin ng maayos. Bumalik ka na sa aming guro. 8. Huwag mo akong tawaging ete, wala akong kapatid na tulad mo. Amang guro. Kahit hindi tunay na kapatid si Ruan-Ruan. Pero isang taon kanyang tinawag na ate. Bakit ka napakalaming? Kahit ako na iyong guro, ayaw mo na bang kilalanin? Mulan gayon. Ako si Chilin. Si Ruan-Ruan na lang ang aking estudyante. Ganitong guro, ayaw na ni Xiaoyao. Ganitong guro. Ayaw na and I Xiaoyao. Pagdating SAT on insect, Xiaoyao. Ikaw na ang magiging estudyante ng aming guro. Oo. Ikaf, bakit ka naging ganito? Kahit ako na iyong guro, ayaw mo nang kilalanin? Talagang walang utang na loob. Bakit ayaw kilalanin ni Xiaoyao? Hanapin mo ang dahilan sa sarili mo, iyon nga. Xiaoya, kung ayaw ka niya, kukunin kita, maging estudyante mo ako.
Bilang estudyante, alagaan ka namin ng husto sa Tsuan Chansek. Tingnan mo ako. Pwede rin akong maging guro mo. May 4 kang kuya na mag-alaga sa iyo. Maging estudyante mo ako. May 5 ate na mag-alaga sa iyo. Kayo. Hindi kayo tunay. Hinahanap niyo lang ako dahil Nakontrata ni Xiao Yao ang banal na hayop, hindi talaga. gusto si Xiao Yao tanging ang Yayu sect. Ang tunay na tumanggap kay Xiao Yao. Gusto ni Xiao Yao dito. Hindi na alis. Xiaoya. Seryoso ka. Ayaw mong sumama sa amin? Anong guro-guro? Ayaw na ni Xiao Yao sa'yo. Nandiyan ang iyong maliit na estudyante. Malinaw na sinabi ni Xiao Yao. Gino. Umuwi na kayo. Lumayas kayong lahat. Kung hindi, mag-ingat kayo sa daga. Hindi ako magiging mabait. Alis. Punong Chay, huwag magalit, huwag magalit. Hindi ba tayo rin, walang nakuha? Hindi ba nakakagalit? Iyon ang minamahal na maliit na estudyante ni Punong Chay. Matandang Chi, ano ba ang ginawa mo sa batang babae? Na hindi na siya makipag-usap sa iyo. Ang taong kinikilala ng banal na hayop ay dapat may dalisay at mabuting puso. Tiyak na may ilang sekta na hindi gumaganap bilang tao. Chanyin sect. Talagang nagpakita ng kabalintunaan sa akin. Guro. Tumahimik. Guro, dahil si Xiaoya Ay hindi ako kinikilala bilang guro. Hindi na kailangang alalahanin. Ang aming relasyon bilang guro at estudyante. ang banal na hayop na iyon, may sariling mundo, puno ng espiritual na enerhiya. Anuman ang mangyari, kailangan nating kontrolin ito sa ating Chanyin sect. Ano ang ibig sabihin ng guro? Kunin natin ang banal na hayop. Paano natin kukunin ang kinikilalang banal na hayop? Patayin si Xiao Yao, hindi ba natin ito makukuha? Ruan-ruan, ano ang sinasabi mo? Kung ibang tao, tiyak na hindi ako mag-atubili. Pero ayon sa Xiaoya. Xiao Yao, parang name mo kayo. Ang amoy ng dragon blood herb, hintayin mo ako, titingnan ko. Kuya Daga. Kiao, sa wakas nag-isa ka na. Elder brother, second brother. Elder brother, second brother. Xiaoya. Tinatawag mo pa rin akong elder brother. Hindi na kayo ang mga kapatid ni Xiao Yao. Hindi lang alam ni Xiao Yao kung ano ang tawag sa inyo. Xiao Yao, talagang ayaw mo na kaming kilalanin. Aminin ko, second brother, medyo naging pabaya sa iyo. Pero ganito na lang, hindi mo na kami kilalanin, napakalupit mo. Naman. Noong nakaraang buhay, second brother ang nagsabi na dapat mamatay si Xiao Yao kahit na ito ay hindi pa nangyayari, ayaw ni Xiao Yao. Na mangyari ito. Xiaoya. Ano ba ang nangyari sa iyo? Sabihin mo sa amin. Ano ang ginagawa ng elder brother doon? Bakit hindi mo pa pinapatay si Qiao? Babalik na ang banal na hayop. Ano ang kailangan ninyo kay Xiao Yao? Mukhang galit pa rin si Xiaoyao sa atin. Xiaoyao, ikaw ang pinakamabait, kahit na. Ayaw mong bumalik sa Chanyin sect, pero kailangan mong ibalik ang Divine Beast. Fake it? Xiaoya. Base kabubuti mo ito ng eldest at second brother. Ang Divine Beast na iyon ay sumusunod sa iyo. Ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Kaya pala. Ang eldest at second brother ay naparito para patayin si Xiao Yao. Ang eldest at second brother
ay naparito para patayin si Xiao Yao? Sinabi ng fourth brother. Ang Kangyuan sect, Giyuan sect, at Swanchan sect ay mga kilalang righteous sects. Bakapana ay aniyahan nila si Xiaoyao. Hindi nila gagawin ang pagnanakaw. Ang kailangan lang pag-ingatan ni Xiao Yao ay ang Tianyin sect. Xiao Yao, ikaw ang pinakamabait, hindi ba? Ikaw ang pinakamasunurin sa eldest brother, kay Xiao Yao. Kung ibabalik mo lang ang Divine Beast sa Tianyin sect. Ano man ang hilingin mo ay gagawin ng second brother, okay? Mahal and I brother mouse si Xiaoyao. Mahal din and I Xiaoyao si brother mouse. Hindi ibibigay ni Xiao Yao siya sa iba. Bakit ang tigas ng ulo ng batang ito? Makakasama ba naman natin sila? Sige na. Sinusunod lang ni Xiao Yao ang kanyang puso. Kami peanga, bilang mga cultivator, ay gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Kaya, ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ba't? Paano natin sasabihin sa master? Xiao Yao, may dragon blood grass talaga, halika? May paraan na ako. Eldest brother. Xiao Ya. Eldest brother. Gayon ka o lang naramdaman. Ang pakiramdam ng pagkakamalian. Eldest brother, ano ang ginagawa Montag? Hindi ko kayang sumuway sa utos ng master, pero kung ako ay mamamatay, hindi ko na kailangang patayin si Xiao Yao. Ikaf. Eldest brother, ikaw ang pag-asa ng ating sect. Hindi kita pababayaan na mamatay. Dadalhin kita pabalik sa sect. Bakit bigo na naman ang eldest brother? Talagang walang kwenta siya. Xiao Yao, bilisan mo, huwag mo silang pansinin. Kuya, hindi matatag ang iyong puso. Malapit ka na namang mawala sa sarili. Bunso, bilisan Montag, patayin Montag ako. Hindi, kuya, huwag. May paraan dito. Nasaan si Ruan-Ruan? Ruan-Ruan, lumabas ka. Gamitin mo ang iyong dugo. Iligtas mo si kuya. Walang kwentang kuya, nawawala na naman sa sarili. Noong nakaraan, ang dugo ni Xiao ang nagligtas kay kuya. Master, hayaan mo akong magpasalamat sa kanya. Paano ko siya maliligtas? Kahit kaya ko, hindi ko gagawin. Kalahati ng dugo, gaano kaya kasakit iyon? Ruan-Ruan, lumabas ka na. Gaano ka ba kamahal ni kuya sa mga ordinaryong araw? Nakikiusap ako, iligtas mo si kuya. Huvak! Kahit mamatay ako, hindi ko nagagamitin ang kanyang dugo. Xiao Yao, tayo'y maghanap ng halamang dragon blood. Bahala na siya. Xiao Yao, bilisan mo, nawawala na sa sarili si kuya. Baka mazaktan ka. Kuya, ano pang hinihintay Montag? Bilisan Montag, patayin Montag ako. Hindi, kuya, patayin mo ako, bilis. Umalis ka. Xiao Ya, ano ang ginagawa Montag? Xiao Ya, ano ang ginagawa Montag? Fake it? Kung si Xiao ang nagligtas kay kuya, ang pagpapanggap noon na siya ang nagligtas kay kuya. Hindi kaya malalaman ang katotohanan? Kuya. Gising ka na. Kuya. Hindi tama ito.
Ang dugo ni Xiao Yao. Paano naging pareho ang epekto sa kay Ruan-Ruan? Ang pakiramdam na ito. Noong nakaraan, si Xiao Yao rin ang nagligtas kay Kuya, hindi ba? Noong una, si Xiao Yao ang nagligtas kay Kuya, ngunit, Pero sinabi ni Ruan-Ruan na siya ang gumamit ng kalahati ng kanyang dugo. May ligtas si Kuya. Ang ganitong mapagpanggap na tao. Bakit mo siya iniligtas, Xiao Yao? Kuya Mouse. Teo Na. Xiao Ya. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Baka, ang lahat ng kabutihan natin kay Ruan-Ruan. Nasayang lang sa maling tao. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Naloko tayong lahat ni Ruan-Ruan. Xiao Ya. Ang dapat nating mahalin at alagaang mabait na munting kapatid. Xiao Ya. Kuya, hindi ka pa gumagaling, dalhin na kita pabalik sa sect. Para magamot ka ng master at samantala. Ang mga bagay na ito ay sasabihin natin sa master. Tara na. Isang daang taon, malaya na ako sa wakas. Oras na para ibalik ang dangal ng mga demonyo. Don. Ay ang Tianin Sect, di Ibia. May ganito kalakas na masamang hangarin. Sino ito? Mari Itong. Magamit ng husto. Anong gagawin ko, alam na ng kuya. Na si Xiao ang tunay na nagligtas sa kanya. Kung sasabihin ko sa master, hindi ba lalo akong kamumuhian ni master? Buisit, bakit hindi siya namatay? Kang sina kuya at second brother ay perhong namatay. Walang makakaalam nito. Sa murang edad ay may ganitong kasamang ugali. Kung hindi sumali sa aming mga demonyo, sayang ang potensyal. Sino? Sino ang nandyan? Narinig ko kanina. Na gusto mong mamatay sina kuya at second brother, matutulungan kita. Sino ka? Bakit mo AKO Tuchalungan? Hindi mahalaga kung sino ako, ang kailangan mong malaman. Ay tutulungan kita ng tunay. Hindi lang sila papatayin, kundi gagawin silang iyong nutrisyon at ang buong Tianyin Sect. Pati na ang buong mundo ng cultivation ay magiging iyong nutrisyon. Nutrition? Anong nutrition? Gawin mo lang ang sasabihin ko. Sa loob ng 3 araw ay lalampasan mo ang Golden Core, sa 10 araw ay Nascent Soul. Talaga? Sa oras na yon, ang lahat ng cultivators sa Fenglin Continent ay mapapailalim sa iyo, pwedeng mong patayin ang sinuman. Gusto kong mamatay si Xiao. Sige, Tuchalungan kita. Paano? Master, nasira ang Mountain Protection Array. 8 disciples ang biglang nawala. Ipaalam kay Kai. At Kang Hong na bumalik agad. Opo. Ang Spiritual Energy NG Tianyin Sect. Ngayon ay napakahina na, hindi na kaya ng protection array. Master, nananawala ka na na yan. Sa sinabi ni Ruan-Ruan, kahit na. Winasak mo ang demonic root ng Ete, hindi pa rin mawawala. Ang demonic energy sa kanya, siya ang nagnakaw. Ang kapalaran ng Tianyin Sect. Kung hindi, paano naging napakaswerte ng Ete? Na-rebuild ang top-graded Tianling root, nag-breakthrough sa Golden Core nang walang kahirap-hirap. At nakontrata pa ang Divine Beast. Ang Tianyin Sect natin talagang mahina ang spiritual energy. Tapos sinipsip pa niya tayo. Kahit sina senior brother at second brother na ang ganyo naya. Sina Chinemo at Feng Jiyu. Hindi sila maglalakas loob. Master, totoo ang lahat ng sinabi ni Ruan-Ruan. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang memory bed ni Ruan-Ruan. Senior brother, ano ang ginagawa mo untak? Hindi ko mapapalagpas ang utos ng master. Kung mamatay ako, Hindi na kailangang patayin si Xiao Yao. Zalba. Xiao Ya. Xiao Ya. nakakaulit ni Senior Brother. Tatlong top, Great Gathering Spirit Pills. Wow, ang galing NI6 brother. Xiao Yao, simula ng ginamit ni Senior Brother. Ang furnace na pinunasan mo, anumang gawin ni Sixth Brother ay nagiging successful. Anumang spiritual herb ang kailangan, makikita mo agad pag-akyat mo sa bundok. Ikaf. Ang Swerte NG Yayu Sekt.
Masaya si Xiaoyao na nakatulong kay sixth brother. Pag nagsasalita ka, bakit laging niyayakap si Xiaoyao? Hindi pa ako nasasawa sa pagyakap ngayon. Xiaoya. Ito ay para sa iyo. Ito ay soul calming jade. Ano ang soul calming jade? Ang soul calming jade ay napakagandang bagay. Xiaoyao, kamakailan ay mabilis ang pag-unlad ng kultivasyon mo. Madaling magulo ang kaluluwa. Kapag mayroon ka nito, kahit Uminom ka agad ng 3 gathering spirit pills. Kakayanin ng katawan mo. Ang galing naman. Talagang napakagaling. Lahaing cultivator. Gusto nilang magkaroon ng soul calming jade. Pero ang soul calming jade ay treasure ng cultivation world. Napakahirap makakuha ng isa. ang treasure na ito, hindi ito maihahambing sa ilang gathering spirit pills. Walang kultivasyon. Ano ang silbi ng basura mong jade pendant? Xiaoyao, halika. Pumunta ka sa kandungan ni sixth brother. Ano ba? Kailan ba ako lalaki? Yakupin S.I. Xiaoyao. Mahuhulog ako. Malas, bakit mo sila dinala rito? Wala kayong alam. Mabait si Xiaoyao, kung malaman niyang hindi ako tumulong. Masasaktan siya. Senior brother, ano ang nangyari sa kanila? Senior brother, ano ang nangyari sa kanila? Sixth, ano ka ba? Bilisan mo ang target gamitin. Anong gagamutin? Ang daming tao ang nakikipagkagawan kay Xiaoyao. Dagdag pa silang dalawa, hindi ako magpapagamot. 6 na kuya, pwede mo ba silang iligtas? Xiaoyao, huwag kang umiyak, gagamutin. Gagamutin na ngayon na. Apat na kuya, bakit ang laki ng sugat nila? Ang lakas ng kanilang cultivation maliban sa atin. Sino pa ang makakasugat sa kanila ng ganito? Ang mga sugat na ito, lahat ay nakamamatay. Zichi Ruan. Si Ruan ang masamang babae. Foundation Establishment Late Stage Palengsia, Panoposable? Talagang si Chiruan Ruan. Nasa daan ako pauwi mula sa Cloud City. Sakto kong nakita siya kasama ang ilang disciples ng Tianyin Sect. Sa paghuli sa isang traitor, nagtaka ako kung sino ang traitor. Lumapit ako, hindi ko inaasahan na sila pala ang traidor. Ang panganay at pangalawang kuya, imposibleng maging traitor. Xiaoya, bakit mo pa sila tinatawag na kuya? Ang panganay at pangalawang kuya mo. Nasa Cloud City, silang dalawa, tawagin mo na lang silang A at B. Tama. Ang mga walang kwentang tauhan ng Tianyin Sect, kahit 10 pa sila, hindi nila masasaktan ang dalawa, ang kakaiba ay doon. Sa loob lang ng ilang araw. Ang cultivation ni Chiruan Ruan, baka nasa Golden Core late stage na. Paano possible? Kumain din siya NG Spirit Gathering Pill. Ang kinain niya. Ay ta. Ang kinain niya. Ay ta. Hindi pa kami nakakarating sa Tianyin Sect. Inawag na kaming traidor. Si Chiruan Ruan, siya ang nagpapatunay. Nagpakita siya ng kanyang memory bead. Tinuro niya ang panganay na kuya na naging demon. Memory bead na naman. Sinasabi nila na na-brainwash ako ni Xiaoyao. At nakipagsabuatan ako kay Xiaoyao sa mga demon. Upang saktan ang mga disciples ng sect at ang mga disciples na ayaw maniwala sa kanya. Lahat ay kinain ang cultivation ni Chiruan Ruan. Hindi ay an evil cultivation. Sa nakaraang buhay, ginamit ni Ruan ang memory bed para akusahan. Si Xiaoyao na nakipagsabuatan sa mga demon, hindi ko inaasahan. Umalis na si Xiaoyao sa Tianyin Sect. Gusto pa rin niyang siraan sa Xiaoyao. Kalakal ng kabulaanan, napakabait ni Xiaoyao. Paano siya makikipagsabuatan sa mga demon? Huwag kang malungkot, maliit na kapatid. Naniniwala ako sa iyo, tama. Naniniwala ako sa iyo, at naniniwala rin ako kay Xiaoyao. Salamat sa inyo, mga kuya. Salamat din sa iyo, Kuya Merce. Noong ako'y naipit, saka ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Ang sakit pala. Si Xiaoyao ba ay laging ganito ang nararamdaman? Dati, mahal na mahal niya ako, umaasa sa akin. Pero hindi ako nagtiwala sa kanya. Gaano kaya siya nasaktan? Mali ako, Xiao Ipsilonao. Si Chiruan Ruan ang nandaya sa akin. Matanda na ako nitong mga nakaraang taon. Maaari mo bang patawarin ako? Xiaoya. Alam na rin ng panganay na kuya ang kanyang pagkakamali. Maaari mo bang patawarin ang panganay na kuya? Anong panganay na kuya? Pangalawang kuya? Ang panganay na kuya ni Xiaoyao ay ang pinuno ng Cloud City. Ang pangalawang kuya ay ang hari ng mga demonyo. Zenobe kayo? Ang galing ng panganay na kuya ng Crow Feather Sect.
Hindi ko inakala na ang maliit na crow feeder sect ay puno ng mga henyo. Kung ikukumpa sa mga kuya na iyon, kami talaga ay hindi karapat-dapat. Okay lang, sumali na rin kami sa Crow Feeder Sect. Xiao Yao, mula ngayon ako na ang iyong pangwalong kuya. Maamin na akong nakita, pero hindi pa kayo katulad ninyong walang hiya. Basta makasama ka, Uzik Xiaoyao. At mabigyan ko siya ng kapalit. Tatawagin kitang kuya. Ayos lang din. Akala mo PA kahit Zinopvid. Sumali sa aming Crow Feeder Sect. Kailangan munang pumayag ang aming guro, ang malaking puno sa pintuan. Ano PA ang hinihintay natin? Magpunta na tayo at magpakilala. Baka sakaling. Payagan tayo ng guro. Tara na. Siya ba ang guro? Zian ga. Ang pagluhod mo ay tunay na pagtataksil sa Heavenly Sound Sect. Ang ganoong sekta ay hindi na kailangan. Tama, sumali sa sekta. Pa sa pagsasanay at pagpapabuti ng puso. Ang ganoong sekta ay hindi na kailangan. Kuya, mag-isip ka ng paan. Sila ay narito pa. Kunin Zik Xiaoya. Hayaan mo sila kung gusto nilang magpakilala. Hindi naman sigurado na papayag ang guro. Tama, mahirap pasayahin ang guro. Parehong karaniwan ang inyong kakayahan. Hindi kayo tatanggapin ng guro. Umalis na kayo. Sa ordinaryong sekta, ang dalawang ito ay maaring ituring na henyo. Ngunit sa Crow Feather Sect, medyo kulang sila. Guro, tanggapin po ang aking paggalang. Guro, tanggapin po ang aking paggalang. Sabi ko na nga ba? Siya ang guro. Matandang lalaki, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo kailangang magunwaring patay. Lahat ay may dahilan. Ito ay simpleng siklo ng karma. Dahil kayong dalawa, Ay tapat na nagpapakumbaba sa ilalim ng Yakumo Sect. Simula ngayon. ayo ay mga estudyante na ng Yakumo Sect. Salamat, Master. Kami ay magsisikap sa pagsasanay at mabubuting tao. Tingnan mo ang magandang ginawa mo. Anumang bagay ay kinukuha mo. Xiaoyao, simula ngayon ako na ang iyong senior brother. Nga pala, Ito ang regalo ko sa iyo bilang senior brother. anong senior brother? Kahit na kayo ay sumali sa Yakumo Sect. Hindi kayo nauna kay Xiaoyao. Ikaw ay kasyam na junior brother. Ikaw ay kasampung junior brother. Ito ang inyong maliit na senior sister. Si Aoyao ay naging maliit na senior sister na. Tama ang ika-4 na senior brother. Maliit na senior sister. Ito ang regalo ko sa iyo bilang junior brother. Xiaoyao ay may bagong first senior brother, second senior brother. Hindi na sila dapat tawaging senior brother. Si Aoyao ay maliit na senior sister na rin. Dahil tinanggap kayo ng master bilang mga estudyante, dapat ang maliit na senior sister. Ang magbigay sa inyo ng regalo. Ang pagtanggap sa kanila ay malaking kabaitan na. Xiaoyao, hindi mo kailangang bigyan sila ng regalo. Tama, tama. Ako nga vala. Hindi pwede. Unang beses ni Xiaoyao bilang maliit na senior sister. Dapat talagang magbigay. Xiaoyao, Nakalimutan mo ba? Noon ay gusto ka pa nilang patayin. Hindi, mahirap sumuway sa utos ng master. Noon ay gusto ka patayin ng first senior brother. Papatayin siya ng daga. Hindi na niya kailangang pumatay kay Xiaoyao. Si Kinmo ay gustong mamatay, pero 2 bisis siyang iniligtas ni Xiaoyao. Ang buhay na ito ay kay Xiaoyao. Kung kailan man gusto ni Xiaoyao kunin ito, pwede niyang gawin kahit kailan. Noong nakaraang buhay ay gusto rin nila siyang patayin. Pero sa buhay na ito ay nagbago sila. nananawala sila kay Xiaoyao. Hindi na nila kailangan si Ruan. Kailangan nila sa Xiaoyao. Xiaoyao, huwag kang umiyak. Kasalanan ng first senior brother. First senior brother. Kayong dalawang bagong salta, sumama kayo sa ika-4 na senior brother para matuto ng tuntunin. Pagdating pa lang ay pinayag niyo agad si Xiaoyao. Tingnan natin kung paano ko kayo paparusahan. Tara na. Bakit parang may masamang mangyayari? Kahit na ang Yakumo Sect ay bundok ng mga patalim at dagat ng apoy. Basta nandiyan si Xiaoya. Hindi na ako alis. Hala, senior brother, hintayin Montag ako. Bakit hindi pa rin ako makapasok sa Yuanying? Huwag magmadali, sinabi ko na, sa loob ng 10 araw. Papasok ka sa Yuanying period, may 5 araw pa. 5 araw, hindi ko na kayang maghintay. Si Chinamo at Pongjiu. Parang nawala na lang sa mundo, ang Yayuzong ay walang tao na. Kailangan kong hanapin sila at patayin lahat. Para walang makakaalam ang aking lihim.
Kahit hindi mo kaya, kailangan mong maghintay. May 5 araw pa, ang aking soul-absorbing array ay matatapos pa lang. NOITO? Soul Suppressing Jit, nitong mga araw na ito, marami akong pinatay sa Yunzong Cheng. Ang Yunzong Cheng ay napadala ng imbitasyon sa 4 na malalaking sect para alisin ang demonyo, bukas. Dapat kayong Tianyin sect ay alis na. Nagkakaisa na ang 4 na malalaking sect. Gumiti ka ba? Ano ang magagawa ng pagkakaisa? Matagal ko nang inihanda ang buong Yunzong Cheng. Bilang soul-absorbing array, sa oras na yon, kahit ang 4 na malalaking sect, o yaong mga nagpapapansin na mga rogue cultivator, ay magiging nutrients mo. Kung gayon, hindi ba ako makakapasok sa Yuanying? Higit pa sa Yuanying, sa oras na yon, tiyak na lalampasan mo ang Yuanying. At papasok sa Huashen, itong soul suppressing J, ay para pigilan ang biglang pagtaas ng iyong cultivation. Kung hindi, ang iyong soul, ay tiyak na hindi makakayanan. Ang ganda. Ikaw, bakit mo ako tinutulungan? Ano ba talaga ang iyong layunin? Malalaman mo sa tamang panahon, ang tanong, itong napakalaking cultivation. Gusto mo ba o hindi? Gusto. Bakit ko hindi gugustuhin? Wala na akong ibang pagpipilian. Basta't mapapatay ko si Chiao, kahit maging demonyo ako. Ay, sulit. Sith Senior Brother, narinig ko na ang Yunzong Cheng ay ang pinakamasiglang lugar. Sa Fenglin Continent, bakit ganito kaliit ang mga tao sa kalye? May mga demonyo na nakalabas mula sa Wuwang Sea, sa Yunzhongcheng. Maami silang pinatay, takot na takot ang lahat, walang tao. Bakit pa tayo nagtatakip ng mukha? Wala ka bang ideya? Ako at ang junior brother ay inakusahan na nakikipagsabwatan sa mga demonyo. 4 na malaking pinto sa ilalim ng pag-ayos na hangganan ang pag-ayos. Naapektuhan din ang Yayuzong. Tingnan mo, hindi ba yon ang mga tao ng Yayuzong? Totoo, at kasama nila si Qindaoyu. At ang may kontratang Divine Beast na si Xiaoyao Gugu. Huwag kayong umalis, ako ito. Tayo ay may malalim na pagkakaibigan. Naniniwala ako sa inyo, nakakatakot. Ganito pa rin tayo nakikilala, kahit wala tayong ginagawa. Ang pagtatakip ng mukha, pa ang nagpapahiwatig na may itinatago. Ninth Junior Brother, ang mundo ay hindi lang itim at puti. Kung hindi para linisin ang mansa ni Xiaoyao sa pakikipagsabwatan sa mga demonyo, wala kaming pakialam sa'yo. Sith Senior Brother, pagdating namin dito, mawawala na ba ang mansa? Huwag kang mag-alala, Xiaoyao. May plano na ang iyong senior brother. Tara, puntahan na natin si senior brother. Senior Brother. Junior Brother, dumating ka na. Nasaan ang little junior sister? Pakita mo sa akin. Senior Brother. Ikaw pala ang aking little junior sister, ang kite mo. Ang gwapo rin ni Senior Brother. Xiaoya. Senior Brother, ito ay regalo para sa iyo. Ito ang Demonic Slaying Blade. Kilala mo ito? Walang kayamanan sa mundo na hindi ko kilala. Senior brother, siya ang divine beast na nakakontrata sa little junior sister. Ang totoo niyang anyo ay isang mabahong daga. Ikaw naman ay isang willed chicken. Ha ha ha. Maliit, pero malaki ang kakayahan, katulad ni Xiaoyao. Bagay na bagay. Pagbati sa Senior Brother. Narinig ko na ang lahat ng nangyari, dahil tinanggap kayo bilang mga estudyante ng master. Malamang na inosente kayo. At nitong mga nakaraang araw, nag-imbestiga ako tungkol sa Tianyin sect. May problema talaga sa loob. Sa nakaraang buhay, si Chiruan ay nakipagsabwatan sa mga demonyo. Pinatay niya sa Xiaoyao. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na alam ni Xiaoyao. Sinabi ni Senior Brother na darating kami. Ito para maalis ang mansa. Siguro, sinadya na naman ni Ruan na saktan ang Yunzhong City? Ang Tianyin sect. Ay nahihiya bilang pinuno ng 4 na major sects. Ayon sa aking investigasyon, Ang banta ng mga demonyo ay hindi lamang sa Tianyin sect, kundi sa buong mortal at cultivation world. Kapag nagkamali, maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng mundo. Grave Pala ITO. Kung noong nakaraang buhay, namatay ng mas maaga si Xiaoyao, sana. Alam ko na ang mangyayari at matutulungan ko kayo Na malampasan ang krisis na ito ng likas. Xiaoyao, huwag kang mag-alala. Anumang kasamaan ang gawin nila, ako, ang iyong senior brother, ay tutulong sa iyo. na maalis ang mansa. Naniniwala ako sa iyo, Senior Brother. Tsuan Ki, masanay ka dito, ihatid mo muna ang lahat para makapagpahinga. Senior brother, bakit mo ibinigay kay Xiaoyao ang demonic slaying blade na ibinigay sa iyo ng master? Mayroon akong 2 kaluluwa sa isang katawan. Nakapasok sa loob ko ang kaluluwa ng demonic god na si Chutzi. Anuman ang gawin ng mga demonyo sa Fenglin Continent. Sa huli, ako pa rin ang target nila. Kung sakaling, hindi natin mapigilan ang paglitaw ng Demon Real. Hayaan mo na lang si Xiaoyao na patayin ako gamit ang demon slaying blade. Para malinis ang pangalan ni Xiaoyao. Hindi mangyayari yan. Lahat ng mga set ng Cultivation World ay darating ngayon. Bukas sa martial arts tournament,
Tiyak na may gagawin ang mga demonyo. Kuya Mouse, bake it ka nandito? Xiao Yao. Alam mo ba, likas sa aming musiklan ang maging sensitibo sa panganib. Pakiramdam ko, baka may mangyaring masama sa'yo bukas. Kanina sabi ni Senior Brother, dumating na ang mga taga-Tianyin sect. Siguro kasama rin si Chiruan Ruan? Huwag kang mag-alala, Kuya Moose. May kakayahan na ngayon sa si Ouyao. Kahit gustuhin pa ni Ruan Ruan na patayin ako. Hindi na niya ako kayang talunin. Basta. Bukas hawakan mo lang palagi ang kamay ko. Kapag may panganib, pasok ka agad sa aking dumain. Naintindihan mo? Narinig nyo na ba? Kagabi, may malaking nangyari sa Cloud City. Ano, yun? Hindi ko narinig. Sabihin mongga. Hindi niyo alam yon? Ang huli niyong balita. Kagabi, winasak ang Changyuan sect. Winasak? Isa yun essay for great sects. Zeno gumawa? Mga demonyo, syempre. Kaya nga tayo inimbitahan dito sa Cloud City. Dumating na ang Tianyin sect. May balita na may traitor sa loob ng Tianyin sect na nakipagsabwatan sa mga demonyo. Sec Master Chai, imbis na linisin mo muna ang sarili mong sec, bakit ka nandito sa Cloud City? Anong pakay mo? Talagang nakakalungkot na may traitor sa aking sect. Gayong. Paglilinis ng mga demonyo sa Cloud City. Sana'y bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Marami ring nawawalang disciples ang aming Chuanyuan sect. Hindi pa namin napapatawad yon. Bakit ikaw ang unahin? Ngayon bumagsak ang reputasyon ng Tianyin sect. Kung sakaling maging matagumpay ang Yuan set sa paglilinis ng mga demonyo, matatag na ang posisyon nila bilang top sect. Sect Master Chi, ang paborito mong disciple ay nakipagsabwatan sa mga demonyo. Kung kayo ang Maglilinis, paano namin malalaman kung hindi kayo magbibigay ng espesyal na trato? Ay kao. Huwag kayong mag-alala, mga sect master. Ang aking master ay galit sa kasamaan. Tiyak na hindi siya magbibigay ng espesyal na trato. Tumahimik ka. Walang karapatan ang isang junior na magsalita dito. walang respeto. Sect Master Chi, Zanai. Huwag ka na lang magtanggap ng mga junior disciple. Isang nakipagsabwatan sa mga demonyo. Isang walang modo. Talagang nakakahiya sa Tianyin sect. Matanda na nga, hambog pa. Nagmamalaki dahil sa edad mo, ha? Mamaya, lahat kayo ay magiging pataba ko. Narito na ang punong lungsod. Kailan nagkaanak ang punong lungsod? Tong dalawang bata, parang pamilyar ang itsura nila. Chi Yao. Yan Beazi Lolak Xiaoya? Yung katabi niya ay ang dagahayo. Nakontratan ka ni Lolak Xiaoya. Ang dagahayo. Xiaoya. Naalala mo ba yung sinabi ni Senior Brother? Kapag lumitaw ang malaking demonyo, gamitin mo ang panlaban demonyong ibinigay niya kay Xiao Yao. Kapag napatalo ni si Ouyao ang malaking demonyo, maingatan niya tayong lahat. Mawawala na ang masamang pangalan ni Xiao Yao. Mga kasama, ang misyon kontra demonyo ng Cloud Meat City. Ay iba sa nakaraan. Xiao, hindi ko inaasahang darating ka pa ngayon. Ngayon na ang iyong katapusan. Simulan na ang iyong soul-stealing array. Mga kasama, marahil napansin ninyo ang banta ng mga demonyo. Ay mas malala, bukod sa Cloud Meat City, pati ang 4 na major sect. Ay naapektuhan. Kagabi, pinatay ng mga demonyo ang 108 na disipulo ng Hidden Origin sect. Dahil katanggap-tanggap. Nais ng Cloud Meat City na magtulungan tayo. at tapusin ang misyon kontra demonyo. Ang may sapat na gulang ng Diablo ay kaya magaganda kapag siya ay galit. Lot, mainte medyo mas mahal. Ngayon, Gigisingin kita at maghahari ka sa Phoenix, Kirin Continent. Ayos. Kahit sumabay lang tayo, makikinabang pa rin tayo. Tama. Dati, ang misyon kontra demonyo ng Cloud Mist City ay malaki ang premyo, kinukuha lang ng malalaking sect. Sa ganito, may pagkakataon na tayo. Master, may plano AKO. Ano na naman ang gustong gawin ni Ruan? Maganda ang mungkahi ni Punong Lungsod yun. Sa panahon ng kagipitan, kami mga kultivator ay dapat lumaban sa demonyo. Pero, iba-iba ang ambag ng bawat pinuno. Dapat,
Iba-iba rin ang premyo. Kung hindi, baka may magsamantala at magpangga na zumazali. Tama si Sektleader Chi. Senior brother. Xiaoya, ang talino Montag. Mga kasama. Ang misyon ng Cloud Mid City ay walang premyo. Ano, walang bayad? Kanina lang sinabi ni Patriarch Chi, sa panahon ng panganib sa Fenglin Continent, ang mga sect ng Cultivation World ay dapat mag-alis ng mga demonyo at ipagtanggol ang daan. Ang Tianyin sect, Ang pinakamahusay na set sa Cultivation World, kahit walang bayad, ay hindi dapat umatras, DIBA, Patriarch Chi. AMEA, ang Tianyin sect ang tunay na mapagpaimbabaw. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Ang Tianyin Sect ay natural na hindi atras. ano ang ibig sabihin ng Tianyin sect? Kahit walang bayad, gustong agawin ang posisyon bilang pinakamahusay na set sa Cultivation World. Hindi naman siguro. Baka gusto niyang protektahan ang kanyang mga tao sa ganitong pagkakataon. Ang Chuanyuan sect ay hindi rin kukuha ng bayad. Ngunit, ang posisyon bilang pinakamahusay na set sa Cultivation World, ang Tianyin sect ay hindi karapat-dapat. Tama, ang Tianyin sect ay nakipagsabuatan sa mga demonyo. Sino ang nakakaalam kung may utos ba si Patriarch Chi sa likod? Mga walang galang. Ang Patriarch na ito. Ay hindi ninyo dalawa lamang ang maaring manira. Elder senior brother, bakit sila nagaway? Talaga na. Ang titulo ng pinakamahusay na sect sa Cultivation World ay walang kabuluhan lamang. Hindi na sila nahihiya sa kanilang mga mukha. Ano ang gagawin natin, Elder Senior Brother? Baka naman si Xiao Yao ay may mabuting hangarin ngunit nagresulta sa masama. Ang Tianyin sect ay nakipagsabuatan sa mga demonyo. Iyan ay katotohanan. Ang ganitong sect, paano magiging pinakamahusay sa Cultivation World? Ikaw, ang pagiging pinakamahusay, ay hindi mo desisyon. Ang Chuanyuan sect ang tunay na pinakamahusay sa Cultivation World. Ang Giyuan sect ang pinakamahusay. Ang Tianyin sect ang Giyuan sect ang pinakamahusay. Xuanyuan Sect, Giyuan Sect. Nakakahiya talaga. Kapag nakikita ko sila, parang nakikita ko ang dating sarili ko. Nakakahiya. Tatlong malalaking sect, huwag na kayong mag-away. Matandang Chi, Gusto mo bang makipag-away? Laban tayo. Talunan ka. Ano ang gagawin ni Ruan Ruan? Chiao. Kahit na nag-form ka ng Golden Core, ano naman? Ako ay nasa late stage na ng Golden Core. Ngayon, lalampasan ko pa ang Nascent Soul at papasok sa Divinity Transformation. Baka nakilala na ako ni Ruan Ruan? Xiao, panoorin mo ng mabuti. Ako si Ruan Ruan ng Tianyin sect. Humihingi ng payo sa inyong lahat. Nabaliw na ba si Ruan Ruan? Xiao Yao, nakalimutan mo ba? Sinabi ng 4th Senior Brother. Ang kasalukuyang lakas ni Ruan Ruan Ay maaring hindi mas mahina sa iyo. Talaga na. mas malakas talaga si Ruan Ruan kaysa kay Xiao Yao. Kahit anong pagsisikap ni Xiao Yao, hindi niya maabot. Ang Tenga Mo. Paano siya makakapantay sa iyo? Xiao Yao. Tingnan mo ang kanyang aura. Ang aura ni Xiao Yao ay ginto. Bakit itim ang aura ni Ruan Ruan? Ang mga demonyo lang ang may ganitong itim na aura. Hindi ordinaryo ang batang ito. Alam mo, PA, ang Tianyin Sect ay may balak. Kung ang Xuanxian sect at Guiyuan sect ay hindi man lang matalo. Sa isang bata, talagang kahihiyan iyon. Ruan Ruan, ano ang ginagawa mo? Master, gusto lang ipakita ni Ruan Ruan. Ang kapangyarihan ng Tianyin Sect ang pinakamalakas sa Cultivation World. Walang modo. Ngayon, ako na ang magdidisiplina sa iyo para sa iyong ama. Nakita MOBA Xiao? Ito ang tunay kong kapangyarihan habang ikaw ay tatahak lang sa ilalim ng aking mga paa.
May ayaw pa ba? Sumibak kayo. Bago Amander ang soul seizing array, lalaruin kayo muna kayo. Pagkatapos kong tapusin ang mga taong himamak sa akin. Susunod. Ikaw naman, Chiao. Ako na ang haharap sa iyo. Matandang Chi, ang iyong estudyante ay pumatay sa paborito kong estudyante. Chilin, ito ba ang magandang estudyante na pinalaki mo? Hindi ba dapat hanggang punto lang ang laban? Ang pagpatay ay napakasama. Tama. Ito ba ang kayang gawin ng Chan Yin-sek? Noon pa sa Star Abyss Forest, nakita ko na masama ang batang ito. Wala sa kanya ang kabaitan at kasimplihan ng ating si Xiao Yao. Ruan, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa kayo? Hindi mo ba nakikita, Master? Siyempre, ipinapakita ko ang kapangyarihan ng Tianyin Sect. Na yan. Walang dapat magreklamo, DBA? Gago, gusto mo bang maging target ng buong cultivation world? Ong Tion Insect? Bumalik ka rito. Master, kung ayaw mo, sumubok ka rin. Ano ang sinasabi mo, Tak? Nabaliw na si Ruan. Hindi ba't gusto niyang makuha ang pagmamahal ng Master? Ngayon, nawala na ang kanyang pag-isip, hindi na niya kinikilala ang Master. May demonic energy siya. Demonic energy. Ruan, bakit siya naging ganito? Ang demonic energy ay nagpapalabas ng pinakamadilim na bahagi ng tao. Kahit ako, ay hindi makontrol ang demonic energy sa loob ko. Si Ruan ay napakabata pa. Siya. Ay nawalan na ng pag-isip. Zalo, ang lakas ng loob mo. Matandang walang kwenta. Sinabi ko na noon para sa iyong pagmamahal. Nagpanggap akong mabuting estudyante. And ganit ay ka? Nang malaman mong may divine beast si Xiao, Ay itinakwil mo ako. Paano? Ngayon nakikita mo ang tunay kong kakayahan, nagsisisi ka na ba? Nagsisisi? Nagsisisi ako na hindi kita sinakal noong araw. At pinakain pa kita. Hayop ka. sasakalan mo kayo? Ay ka lang? Lolo Chi, ang maliit mong estudyante, naging demonyo na ba? Laok Su, Ngayong araw, alisin ko na ang hayop na ito. Dugo. Galit. Boat. Ito ang mga paborito ni dakilang demonyo. Maliit na Ruan. Talagang hindi mo ako binigo. Xiao, nakita mo na ba ang lahat? Nakipagsabuatan ka sa mga demonyo at pinatay mo ang kapwa mo. Akala mo pagtatago mo dito. Hindi ko malalaman? Naku, baka nakilala na ako ni Ruan. Chi Ruan, tumigil ka na. Nandito ako, huwag mong subukang galawin si Xiaoyao kahit kuting. Akala mo patay na kami? Elder brother, second brother. Talagang kasama ninyo si Xiao. Ruan, paulit-ulit mong pinagtripan si Xiao Yao. Hindi ka pinansin ni Xiao Yao, pero ngayon. Grabe ka na talaga. Grave kayo? Elder brother, sinabi mo. Ano man ang gusto ni Ruan, ibibigay mo sa akin. Gusto ko yung mabahong daga. Bakit hindi mo kinuha para sa akin? Bakit hindi mo hingin ang mga bituin sa langit? Ruan, sobrang disappointed ako sa'yo. Tumahimik ka. At ikaw, second brother. Sabi mo pinakamamahal mo si Ruan. Pero ngayon, pinoprotektahan mo si Xiao. Kitang-kita na pinapaboran ka ng buong eskwela. Pero hindi mo pa rin matanggap si Xiao Yao. Ngayon, ang pagtalikod sa iyo ng lahat, matagal nang nakalaan. Akala mo gusto kayo? Malapit na akong maging. Isang bagay na hindi ninyo maabot. Xiao, nakipagsabuatan sa mga demonyo at pumatay sa mga cultivator ngayon. Ako ang magiging tagapagligtas ng mundo ng cultivation. Papatayin ko ang mga demonyo. Huwag mong subukan. Ako ang unang papatay sa'yo. Bakit hindi ako makagalaw? Kuya Daga. Elder brother, anong nangyari sa iyo? Elder brother, anong nangyari sa'yo? Elder brother, Anoing nangyari? Fake it ganito? Ha ha ha. tingnan ninyo. Senior, anoing nangyari sa inyo? Bakit hindi na-absorb ang cultivation ni Xiao?
Ruan-ruan, ano ba talaga ang ginawa mo? Ayon ay soul absorption array. Tama. Diyos ng kadiliman, ang inyong lingkod ay muling makikita ang inyong tunay na anyo. Ano ang nangyari? Bakit hindi na-absorb ang cultivation ni Chiao? Huwag mong sasaktan ang senior brother. Ano NG nangyari? Bakit pinoprotektahan siya ng Diyos ng kadiliman? Ang cute-cute mo talaga. Paano ko siya masasaktan? Huwag mo siyang hawakan. Masamang tao, huwag mong hawakan si Xiao Yao. Haha, kahit nagagalit ang cute pa rin. Kaya pala gusto siya ng Diyos. Anong ginagawa mo? Dilisan mo ang array mo. Gagawin kong golden core ang aking cultivation papunta sa nascent soul. Lahat sila ay akin. Tatlo. Siege. Ano ang gagawin ninyo? Huwag ninyong papatayin ang mga inosente. Ang bait mo naman, isang mabait na bata. Halos mahal na kita. EW ayaw and I xiaoyao sa'yo. Fake it PA? Sobrang sikap ko na. Bakit? Lahat kayo ay gusto si Chiao. Chiao, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Pati ikaw, pinoprotektahan mo siya? Mag-absorb ka ng cultivation, huwag kang mag-aksaya ng oras. Twice it. Kapag umabot na ako sa nascent soul, sino pa ang makakapigil sa akin? Naku! Nasuppress ang dumain ng array, hindi ko magamit. Xiao Yao, tumakbo ka na. Xiao Yao, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Palagi kaming senior brothers ang nagpoprotekta kay Xiao Yao. Ngayon, kami naman ang poprotektahan ni Xiao Yao. Ruan-ruan, tumigil ka na. Ayaw kitang saktan ni Xiao Yao. Kayang-kaya mo ba? Xiao Yao. Fake it? Bawat isa sa inyo ay himahadlang sa akin ngayon? Gusto ko siyang tatlo. Isang piyesa lang, may sarili pang opinyon. Demonyo, ikaw ang may kasalanan. Anong gagawin mo? Senior brother. Maligayang pagdating, Diyos ng kadiliman. Ang Diyos ng kadiliman ay napakamakapangyarihan at kahanga-hanga, tulad ng pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Senior brother, walang kwenta SI Xiaoyao. Hindi ko mapatay ang demonyo. Senior brother, patayin mo siya. Ang inyong lingkod na si Motsuan ay bumubati sa pagdating ng Diyos ng kadiliman. Pakiusap, bumalik ka sa aming Panginoon upang pamunuan ang mga demonyo. Iligtas ang mga kasamahan natin sa walang hanggang dagat, at gabayan kami upang mabawi ang ating sariling teritoryo. Ikaw ba'y nagtuturo sa akin kung ano ang gagawin? Wow, ang galing ng kuya natin. Paano ko hindi alam na mayroon akong maliit na kapatid na babae? Nabaliw na ba si kuya dahil sa pagkatalo? Ako si Xiao Ypsilonao. Hala, kuya, bakit pula ang mga mata mo? At may itim na usok pa sa katawan mo. Si Aoyao, hindi siya ang ating kuya. Siyang tunay na kuya. Siya ang diablo ng kadiliman na si Chutzi. Siya rin ang ating kuya. Ang pinapatay mong malaking demonyo. Nakakatuwa. Ah, naintindihan ko na. Kuya, naging demonyo ka. Huwag kang matakot, dalhin kita sa ating guro para alisin. Ang demonyong enerhiya sa loob mo. Xiao Yao, makinig ka sa ika-4 na kuya. Patayin mo siya. Wala na bang ibang tao sa mundo ng mga kultivator? Isang maliit na bata ang ipinadala. Para patayin ako. Diablo ng kadiliman. Tumakbo na tayo. Pangulo, takbo na rin tayo. Hindi pwede. Nasa kamay pa niya si Xiao Yao. Umalis na tayo, Pangulo. Ingatan mo ang sarili mo, Xiao Yao. Habang buhay akong magiging tapat mong tagasunod. Mga duwag kayong lahat. Demonyo, pakawalan mo si Xiao Yao. Paano kung hindi? Nakakaasar, naubos na ang lakas natin dahil sa spell formation. Gayon, Mas mahina pa tayo kay Xiao Yao. Paano natin papatayin ang demonyo? tiyak na alam na ito ng kuya noon pa. Kaya ibinigay niya ang demonyong patalim kay Xiao Yao. Xiao Yao, patayin mo siya. Ikaw lang ang makakapatay sa kanya ngayon. Si Aoyao, patayin mo siya. Naging demonyo lang si kuya, pero hindi siya naging masamang tao. Ang malaking demonyo ay pinatay na ni kuya. Hindi na kayo dapat matakot.
Ako ang Diablo ng Kadiliman, hindi ka ba natatakot? Ang Diablo ng Kadiliman, tiyak na napakalakas niyan? Oo. Kung papatayin mo kami. Siyempre natatakot ako, Xiao Yao. Pero, Pinatay mo ang masamang tao at iniligtas mo kaming lahat. Mabuti kang tao. Sa hinaharap ang mga demonyong gumagawa ng masama. Padian mo sila, Puibie? Si Xiao Yao ay nagtuturo sa Diablo ng Kadiliman kung ano ang gagawin. Nasisira na tayo, Xiao Ya. Hindi ganoon kabuti ang Diablo ng Kadiliman. Ang pagkiling sa puso ng tao ay isang malaking bundok. Simula noon, ang mga demonyo ay kinatatakutan ng mundo. Ang pagpatay ng monghe, ito ang unang bises na may nagsabi na ako ay mabuting tao. Mabuti, Xiao Yao, sinong gusto mong patayin ko sa hinahara? Patayin ka o ano? Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Chutzi ay laging tumutupad sa kanyang salita. Siya ay pumayag kay Xiao Yao? Sabi ko na, hindi masamang tao ang ating Master Brother. Sa hinaharap, kung sino man ang magsasabi na ako ay masamang tao, papatayin ka o siya. Master Brother, masyadong malupit ka. Matatakot sa iyo ang lahat. Hindi ako ang iyong Master Brother. Sa hinaharap, tawagin mo na lang akong Chutzi. Chusia. Xiao Ya. Master Brother. Xiao Ya. Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Muntik na kaming mamatay sa pag-alala sa iyo. Ano ang nangyari kanina? Naalala ko, ang demonyo. Nisan S.I. Chutzi, nasa loop Montag TABA, nakatakas na siya sa pagkakakulong. Ngayon, maaari na niyang kontrolin ang iyong katawan kahit kailan. Nakakatakot ito. Sino ang nakakaalam kung kailan lilitaw ang demonyo? Dapat na tayong maghanap ng ating guro. Kailangan nating siya ay muling ikulong. Tama, hanapin natin ang guro. Tara na. Tari, Nene, nandito ba kayo? Tatay, nanay, nasaan kayo? Huwag ninyong iwan si Ruan Ruan. Ano ang nangyari kay Ruan Ruan? Malamang nasira ang kanyang kaluluwa at nawala ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, nawala ang kanyang memorya. Tari, Nene. Ruan, kilala mo ba ako? Ako ang iyong ete, Sai Xiao Yao. Isama natin si Ruan Ruan at hanapin natin ang ating guro.